Ito si Yuna, 25 anyos, isang corporate zombie. Pero sa trabahong ito, para na siyang alipin. Lagi siyang inaabuso at sinasamantala ng kanyang boss. Hating gabi na, pero pinipilit pa rin siyang magtrabaho. Makikita mo kung gaano ka-overwork ang mga anim office worker sa balbas pa lang nila. Hinawakan pa ng manager ang ulo niya habang pinapagawa siya ng mas maraming trabaho. Ang tanging nagpapasaya na lang kay Yuna sa mundong ito ay ang paglalaro ng games sa bahay matapos magpakamatay sa kakatrabaho. Nang araw na yon, sa pilitang inagaw ng manager ang phone ni Yuna at binura ang pinakamahalaga niyang game account. Kung ako yon, siguradong nakatikim agad ng suntok sa mukha ang lalaking yon. Pag-uwi niya, mukhang asong gala si Yuna. Nabuhay siya na parang isang corporate zombie. Hanggang isang araw sa opisina, pumikit siya. At pagdilat niya, may isang higanting nilalang na mukhang daga sa mismong harapan niya. Kinalmot ng halimaw ang kanyang katawan, na nagpilit sa kanyang tumakbo para mabuhay. Sa totoo lang, siguro isa yan sa pinakamalalang bangungot na maiisip mo. Isang higanting daga na hinahabol ka sa loob mismo ng bahay mo. Pagkatapos ay may nakita siyang pinto sa unahan, tulad sa laro. Ibig sabihin, isa sa mga dungeon ng laro ay lumitaw sa totoong mundo, o baka nadala siya sa mundo ng dungeon. Hindi natin masisiguro. Pagtingin niya sa unahan, may nakita siyang altar na may nakapatong na libro. Ito ang Thousand Nights Travel Diary ni Ludian. Item yon na ginagamit ng mga gnisi sa laro. Laging nagkakaroon ng mga baliw na party ang mga yon. Nang sandaling iyon, naramdaman Yuna na ang tanga niya dahil nagtiis siya sa manager na yon ng napakatagal. Tapos biglang umilaw ang libro sa kanyang harapan. Ito na ang power-up, mga pre. Naramdaman niyang umiinit ang kanyang katawan at biglang nag-anyong isang maliit na mangkukulam. Kung babae ang may ganyang hitsura, masasabi kong ang cute niya. Pero gayunpaman, nakuha niya ang legendary na Playboy class. Noong una, akala niya hidden class lang ito. Samantala, pilit namang sinisira ng higanting dagang halimaw ang pinto. Pero lutang na lutang si Yuna sa sarili niyang mga iniisip, hanggang sa tuluyan ng gibain ng halimaw ang pinto at nagsimula na nga ang laban. Gamit ang kapangyarihan ng legendary na Playboy, pinakawalan ni Yuna ang magic system ng legendary na mangkukulam. Tinitigan ng nilalang ang binata, handa na sa paparating na laban. Kinumbinsi niya ang sarili na kung ito nga talaga ang Vanaheim, siguradong may paraan para lumaban. Dahil dyan, binato ng binata ang halimaw ng isang maliit na bato para subukan ang hinala niya. Gayunpaman, madaling naiwasan ng halimaw ang atake at patuloy na sumugod. Pagkatapos ay tumalon ang halimaw papunta sa kanya, na sinundan ng panibagong atake ng mga kuko nito. Napagtanto naman ng binata na syempre, hindi ubra ang maliliit na bato na tulad nun. Kahit pa ganon, sinubukan niyang magbato ng mas maraming bato ng sabay-sabay. Sa pagkakataong ito, tumama ang lahat ng atake sa mga kritikal na bahagi ng halimaw at nakapinsala dito. Nakumpirma niya na gaya ng inaasahan, luck lang talaga ang kaisa-isang attribute sa stats niya na hindi normal ang taas. Naintindihan ng binata na kapag pinarami niya ang kanyang mga atake, mas madali siyang makakabigay ng mga critical hit. Dahil sa ideyang iyon, kumuha siya ng matulis na piraso at napansing tumaas ang kanyang attack power. Pagkatapos, sumigaw ang binata at walang atubiling sumugod sa nilalang. Sa isang direktang tama, tinamaan niya mismo ang halimaw ng isa pang critical na atake. Nagsimulang maging maliliit na piraso ng liwanag ang halimaw hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Nang maglaho ang nilalang, ipinagdiwang niya ang kanyang panalo at nakatanggap ng notification na nag-level up siya. Pagtingin niya sa kanyang stats, nakita ng binata na tumaas ang lahat ng attributes niya kasabay ng panalo niya. Sa tuwa niya, naisip niya na ito ang kapangyarihan ng isang playboy at pwede rin pala siyang lumaban. Dahil dyan, napagdesisyonan ni Yuma na siguradong makakalabas siya ng buhay sa lugar na ito. Kung isa nga itong dungeon ng Vanaheim, makakataka siya kung matatalo niya ang boss. Bigla na lang, isa pang tao ang lumitaw sa isang pasilyo. May ngiting tiwala sa sarili, dahan-dahang lumapit sa kanya ang lalaki. Naalala ni Yuma na inatake siya ng ilang Glenfang, pero madali niya itong natalo dahil sa mataas niyang level. Dahil kabisadong kabisado niya ang attack pattern ng mga halimaw, nagawa niyang sumulong ng walang anumang problema. Pagdating sa mas malaking pinto, naisip ng binata na baka yun na ang boss room. Bigla na lang tinawag siya ng isang pamilyar na boses, kaya lumingon siya para tingnan kung sino ito. Sinabi ng lalaki na mukhang maayos ang kalagayan ni Yuma rito. Pagkakilala niya sa boses na yon, napaatras ang binata, at tuluyang nanigas sa takot. Ang kanyang boss, na nagpaliwanag na naging dungsyon ang kanilang kumpanya, ngunit may maganda itong naidulot. Sa kanyang pagmamayabang, ipinagmalaki ni Totsuka na level 6 na siyang mandirigma matapos niyang talunin ang ilang mga halimaw. Nawalan ng sasabihin, pinanood na lamang siya ni Yuma ng tahimik, nagugulat pa rin sa nangyayari. Walang pakialam, inutusan ni Totsuka si Yuma na maging pain para sa boss para makaatake siya habang nakatuon ang halimaw dito. Bago pa makasagot ang binata, nagsimulang sumigaw ulit ang boss niya. Sumigaw si Totsuka na ang utos ng boss ay panuntunan at dapat itong sundin. Kasunod noon, sinipa siya papasok sa loob, sabay utos na bilisan at sundin na siya. Pagbagsak niya sa lupa, napansin ng binata ang isang malaking aninong nabubuo sa kanyang likuran.
Dahil doon, ang Dungeon Boss, isang higanteng Glenfang, ay nagpakita sa kanyang harapan at handa ng umatake. Naghanda ang halimaw ng isang malakas na pagkalmot laban sa kanya. Muntik nang hindi makailag, isinigaw ni Yuma ang pangalan ng boss niya sa matinding desperasyon. Mula sa labas, inutusan siya ni Totsuka na bilisan at magpakain sa halimaw upang maibaba nito ang depensa. Sa parehong dahilan, sinabi ng halimaw na trabaho ng tauhan ang mamatay para sa kanyang boss. Pagkatapos, mabilis at malakas siyang tinamaan ng halimaw gamit ang buntot nito. Nakahiga sa lupa, hindi matanggap ni Yuma na kailangan niyang mamatay para lang sa ganoong klaseng tao. Bigla na lang, may misteryosong boses na nagsabing hindi na nito kayang panoorin ang ganoong eksena. Kasabay nito, isang balahibo ng liwanag ang marahang bumagsak mula sa langit, na huminto sa tapat niya. Maya-maya pa'y nagpakita ang espiritu ng isang lalaking nakasombrero, at inihayag na siya ang napili. Hindi maintindihan ang nangyayari, tinanong ng binata kung sino ba talaga ang taong ito. Sumagot ang espiritu na hindi mahalaga ang kanyang pagkakakilanlan dahil ang pinakaimportante ay naging manlalaro na siya. Ang misteryosong figura ay nagpayo rin sa kanya na magsaya pa at inaalok ang kanyang lakas para makatulong. Sa labas, napansin ni Totsuka na may mali sa loob ng boss room. Napansin niyang biglang huminto sa paggalaw ang halimaw at nagbago na ang sitwasyon. Naiinis, sinigawan niya si Yuma na tigilan na ang pagbulong-bulong at magpakain na sa boss. Ngunit tahimik lang siyang tinitigan ni Yuma pabalik ng walang anumang reaksyon. Tinitingnan ng may pagtutol, tuluyang humarap ang binata at tinawag sa pangalan ang kanyang dating boss. Umatras ang lalaki, nagulat sa biglang pagbabago ng ugali ng kanyang tauhan. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kamay at mariing inihayag na hindi na siya tauhan ni Numan. Sinabihan siya ng espiritu na mas mag-enjoy at tinuruan siya kung paano gamitin ang isa sa kanyang mga bagong kakayahan. Pagkatapos nito, sumugod ang halimaw para atakihin ang binata na nasa lapag pa rin. Pagkatapos ay pumitik ang maliit na diwata gamit ang mga daliri at pinagana ang bagong kapangyarihan. Isang enerhiya ang tumama sa Dungeon Boss at buo itong binalot. Huminto ang halimaw sa pag-atake, hindi maintindihan ang mga nangyayari. Bigla na lang nag-anyong isang maliit na Glenfang ang binata at umakyat sa likod ng boss. Ipinaliwanag ng diwata na para sa halimaw, mukha na siyang isa sa mga tauhan nito. Hindi nagtagal, humarap kay Totsuka ang nilalang at tinuro siya gamit ang kuko nito. Isinalin ng espiritu ang utos, sinabing inuutusan siya ng boss na asikasuhin ang dating supervisor nito. Kahit may utos, nag-atubili ang binata at nagdahilang si Totsuka ang kanyang boss. Pinutol ng diwata ang sasabihin niya at sinabing walang kwenta ang mga titulo. Dahil sa huli, isa lang siyang tau-tauhan. Pagkatapos ay sinabihan siya nitong gumising dahil ngayon na magsisimula ang tunay niyang pakikipagsapalaran. Nakangiting sumang-ayon ang binata at pinanindigang isa na siyang manlalaro. Sa sandaling makapagdesisyon, bumangon siya mula sa lupa na may bagong kislap sa kanyang mga mata. Sa wakas, ipinahayag ng binata na mamumuhay na siyang malaya at naglakad patungo sa labasan ng kwarto. Sa inis ni Totsuka, sinigawan niya si Yuma na tigilan na ang pag-ungol at bilisan ng magpakain sa boss. May matatag na tingin, idineklara ni Yuma na hindi na siya tauhan ni Emon Totsuka. Galit na sumigaw ang lalaki, tinatanong kung sinusuway ba siya ni Yuma, at binantaang siya pa rin ang nagdedesisyon sa performance review nito. Pagkatapos, naghanda ang binata na gamitin ang abilidad ng bago niyang class. Inactivate niya ang kanyang bluff skill, na kayang baguhin ang paningin ng kanyang target. Direktang tumama kay Totsuka ang isang energy blast, at sumigaw siya dahil hindi niya maintindihan kung ano yon. Biglang tumingin sa unahan ang lalaki na may bakas ng matinding takot. Sa kanyang harapan, nag-ibang anyo ang halimaw at naging ang kinatatakutan niyang direktor ng kumpanya. Sinigawan ng ilusyon si Totsuka, tinatanong kung anong ginagawa niya roon at nasaan ang trabaho niya. Sa sobrang takot, tinanong niya kung kanina pa ba nakatayo roon ang direktor. Humingi ng tawad si Totsuka at sinubukang isisi ito sa kanyang tauhan para isalba ang kanyang performance review. May ngiti ng pagiging sunod-sunuran, lumapit siya at sinabing tabingi ang necktie ng direktor. Pagkatapos ay sinuntok siya ng malakas ng halimaw kaya siya tumilapon. Hindi nagtagal, tinapos siya ng nilalang gamit ang isang malakas na hampas ng buntot na bumasag sa kanya sa lapag. Dahil sa lakas ng impact, nabitawan ng lalaki ang kanyang espada, at ngayon ay talo na. Kinwestiyon ni Yuma ang dati niyang boss, tinatanong kung sinusubukan pa rin ba nitong isalba ang sarili niya. Habang nakahiga sa lupa, nakatitig lang si Totsuka sa papalapit na halimaw, wala ng laban. Itinaas ng nilalang ang kuko nito, handa nang ibigay ang huling atake para tapusin siya. Nang makita ang parating na atake, napasigaw ang lalaki sa matinding takot dahil wala na siyang matatakbuhan. Sa huling sandali, humarang si Yuma sa unahan at sinabing sa kabila ng lahat, hindi niya kailangang mamatay. Pinuri ng espiritu ang ugali ng binata, sinabing ipinakita niya ang malaking pagkakaiba nilang dalawa. Nang makakita ng pagkakataong mabuhay, nagmakaawa si Totsuka kay Yuma na tulungan siya, inaming nagkamali siya. Hawak ang espada, sinabihan siya ng binata na lumaya sa paningin niya at huwag nang magpapakita pa. Walang pag-aatubili, bumangon ang lalaki at tumakbo palabas ng kwarto ng mabilis hanggat kaya niya.
Naiwan mag-isa kasama ang halimaw, iniwasan ni Yuma ang isang atake at naghandang gumanti. Pagkatapos ay sumugod siyang hawak ang kanyang espada, handang harapin ang nilalang ng patas. May kasamang sigaw ng pakikipagdigma, ibinuhos ng binata ang buong lakas niya para sa huling atake. Sa isang pataas na hiwa, tinamaan niya ng direkta ang halimaw at natalo ito. Inanunsyo ng diwata na matagumpay na natapos ang pagpuksa sa boss. Maya-maya, lumitaw ang mga notification na nagpapaalam sa kanya na nag-level up siya, nakapag-unlock ng bagong skill, at natapos ang dungeon. Pagka-clear ng dungeon, nagsimulang maglaho ang paligid at naging mga piraso ng liwanag. Bigla na lang natagpuan ng binata ang sarili niya pabalik sa kalye, kung saan nakatayo noon ang kanyang opisina. Nakangiti niyang napagtanto na talagang nagawa niyang tapusin ang dungeon ng mag-isa. Pagkatapos ay napatingin siya sa langit, nagulat sa isang bagay na nakita niya. Lumilipad sa pagitan ng mga gusali ang ilang hindi kilalang nilalang na tumawid sa himpapawid ng lungsod. Inanunsyo sa isang balita sa malaking screen na isa itong sitwasyon na hindi kapanipaniwala para sa lahat. Ipinaliwanag ng ulat na may mga halimaw at dungeon na eksaktong kapareho ng sa isang laro ang lumitaw sa buong mundo. Bukod pa rito, may namataan ding bagong kontinente at mga halimaw na hindi exist sa laro. Habang pinapakalma ng news anchor ang lahat, nagsimulang mag-ipon ang mga tao sa kalsada. Sa gitna ng kaguluhan, napaisip ang mga tao kung ano na ang nangyayari at kung ano ang magiging kinabukasan ng mundo. Sa gitna ng pagkalito ng lahat, kinomento ni Yuma na nagiging kapanapanabik ang mga bagay-bagay sa paglitaw ng mga dungeon. Nagpakita ang espiritu at sinabing mas maganda na ang ekspresyon niya ngayon, gaya ng inaasahan. Kaya naman, nagpasalamat ang binata sa pagliligtas nito at tinanong kung sino ba talaga siya. Nagpakilala ang figura bilang Ludian at sinabing isa lang siyang playboy, wala nang iba pa. Nang marinig ang pangalan, naalala ng binata ang aklat at napagtanto na iyon ang pangalan ng may akda. Sinabi ni Ludian na walang mababago ang pagreklamo tungkol sa krisis at hinikayat siyang samantalahin ang sitwasyon, sabay tanong kung ano ang susunod nitong hakbang. Habang pinag-iisipan ng isasagot, may napansin ang binata sa di kalayuan na nakapukaw ng pansin niya. Hindi nagtagal, nakilala niya ang kristal na tor na lumitaw sa gitna ng lungsod bilang isa sa mga dungeon mula sa laro. Dahil dito, isang ngiti ang namuo sa kanyang labi dahil may naisip siyang bagong ideya. Sinabi niya na may naisip siyang magandang gawin para sa susunod niyang hakbang. Naisip ng binata na sa mismong sandaling ito, sa loob ng dungeon na yon, may magagawa siyang napakasaya doon kung saan nagkukubli ang panganib. Nakatayo sa harap ng pinto, ipinaliwanag ng binata na isa itong tutorial dungeon. Nagtatakang nagtanong si Ludian kung bakit bigla silang napunta roon. Ibinunyag ni Yuma na sa loob nito, may isang nakalock na kwarto kung saan naroon ang nakatagong kayamanan ng Diyosa. Nakinig lang ang espiritu sa paliwanag ng may bakas ng kuryosidad. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, sinabing simula ng ilunsad ang laro, wala pang nakakapagbukas sa kwartong iyon. Umamin ang binata na matagal na niyang gustong malaman kung anong legendary item ang nakatago roon. Nakangiti, sinabi ni Yuma na nalaman na niya sa wakas kung paano ito buksan at ipapakita niya rito. Naunawaan ni Ludian na ang mundo ay playground na niya ngayon at sinabihan siyang magsaya. Sumunod, inanunsyo ng espiritu na idlip muna siya bago tuluyang maglaho sa hangin. Habang pinagmamasdan itong maglaho, napakomento ang binata na talaga nga namang sumusulpot at nawawala ito kung kailan nito gusto. Mag-isa na pumasok ang manlalaro sa Labyrinth of Beginnings para simulan ang kanyang paglalakbay. Sa kanyang paglalakad, nilapitan niya ang estatwa ng Diyosa sa gitna ng bulwagan. Binati siya ng estatwa at ipinaliwanag na ang labyrinth ay nilikha para gabayan siya sa kanyang misyon. Nang marinig ang boses, napansin ni Yuma na eksaktong-eksakto ang linyang ito mula sa orihinal na laro. Para tapusin, inutusan siya ng Diyosa na matutong lumaban at hanapin ang daan palabas ng dungeon. Sa pamamagitan ng isang kumpas, sinabi ng Diyosa na palaging mapapasa kanya ang mga basbas nito. Habang malapitan siyang pinagmamasdan, napakomento ang binata na mas kahanga-hanga siyang pagmasdan ng personal. Nakangiti siyang naghanda para sa susunod na bahagi ng tutorial. Habang naglalakad ang binata sa bulwagan, ipinaliwanag ng Diyosa na ang status screen ay nasa harapan niya lang. Pagkatapos ay nagpatuloy ito, sinabing makikita niya ang kanyang li at kailangan niyang makinig ng mabuti sa mga tagubilin. Nang sabihin itong buksan ang bowl, napansin niyang nabuksan na iyon ng manlalaro ng kusa. Nagreklamo naman siya na gaya ng inaasahan, isa lang itong tansong espada, habang sinabihan naman siya ng Diyosa na maging mas mapagpasalamat. Bigla na lang lumitaw ang isang apoy na nilalang sa pasilyo sa kanyang harapan. Nang makita ang halimaw, inalerto siya ng Diyosa na may kalaban na kararating lang. Sumunod, inutusan siya nitong bunutin ang kanyang sandata at mag-focus para sa laban. Sa isang atake lang, nawasak ni Yuma ang kalaban kaya napabuntong hininga ang Diyosa na hindi man lang siya nahirapan kahit konti. Ganoon pa man, binati siya nito sa pagkakatalo sa una niyang kalaban at naghandang magpatuloy. Binaliwala na lang ng binata ang espadang natanggap niya at naglakad patungo sa isa sa mga dingding ng pasilyo. Yumuko siya para kunin ang isa pang espada na nakasandal doon.
Hawak ang bagong sandata, malakas na iwinasiwas ito ng manlalaro, na ikinagulat ng Diyosa sa kanyang inaasal. Gamit ang bagong sandata, nagsimulang hampasin ng binata ang dingding ng pasilyo ng paulit-ulit. Naiwan niya ang ilang nagliliwanag na hiwa sa dingding dahil sa kanyang mga atake. Nang makita ito, sinigawan siya ng Diyosa na tumigil dahil hindi niya dapat lapastanganin ang sagradong dungsyon. Napagtanto ni Yuma na nagagalit na ito, at kung pipikunin pa niya ito ng kaunti, tuluyan nang lalabas ang sikretong level 0 raid boss na ang Dark Goddess of Wrath. Naalala niya na nagpapakita lang ang madilim na Diyosa kapag tuluyan nang nagalit ng husto ang orihinal. Dahil doon, naalala ng manlalaro ang mga linya nito pati na rin ang mga item na maaari nitong i-drop. Sinabi ng madilim na Diyosa na nakatakas na siya sa wakas mula sa walang hanggang kulungan kung saan siya naroroon. Pagkatapos ay nainis siya dahil nawala na ang treasure chest na iniwan niya na naglantad sa tinikang korona. Napagtanto naman ng binata na matagal na palang nakatago ang walang hanggang kulungan sa loob mismo ng tutorial dungeon. Nakangiti, bumaling siya sa Diyosa at tinanong kung may alam ba siya tungkol sa treasure chest na yon. Natataranta, itinanggi niyang may alam siya at sinubukan niyang ibalik ang usapan sa aralin ng tutorial tungkol sa skills. Tuluyang binabaliwala siya, pinalong muli ni Yuma ang dingding ng buong lakas. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng Diyosa, at unti-unting sumilay ang isang nakakatakot na ngiti. Sa kanyang bagong anyo, sumigaw ang Dark Goddess sa binata at sinabihan ang pasaway na pakinggan siya kahit ngayon lang. Nakangiti, napagtanto ng binata na gaya ng inaasahan niya, tuluyan na siyang nagpakita. Ibinunyag ng Dark Goddess na sawang-sawa na siyang ulitin ang tutorial na ito araw-araw. Sumigaw siya na huwag nitong isiping makakatakas siya pagkatapos siyang galitin ng sobra. Sumisigaw, mabilis na sumugod ang nilalang papunta sa kanya. Gamit ang kanyang espada, nagawa ng binatang sanggain ang atake sa huling sandali. Kahit na ganoon, kinalagkad siya paatras sa sahig ng bulwagan dahil sa lakas ng pagtama. Napagtanto ng binata na yon ang bilis ng isang raid boss at talagang nasa panganib siya sa kasalukuyan niyang level. Naghanda ang Diyosa para sa isa pang atake gamit ang kanyang matatalim na kuko. Sa isang iglap, sumugod siyang muli ng buong lakas papunta sa kanya. Sa gulat, sumigaw siya na masyado itong mabilis at hindi siya makaiwas. Matapos iyon, direktang tumama sa kanya ang sunod-sunod na hiwa ng Diyosa. Napabagsak siya sa sahig dahil sa atake, kaya nabitawan niya ang kanyang espada. Tumatawa, nagdiwang ang Dark Goddess na masaya ito at ganito niya gustong gawin ang mga bagay. Sumigaw siya na ginawa nitong paulit-ulit ang tutorial ng milyon-milyong beses at tinawag siyang bastardo. Sa huling sandali, isang misteryosong anyo ang lumitaw at sinabing muntikan na yon. Biglang tumayo ang binata mula sa sahig ng walang galos na ikinagulat ng Diyosa. Nakangiti, ibinunyag niya na gumana ang kanyang panlilinlang, sabay pakita sa koronang tinik na hawak niya. Nasa kanya na ngayon ang legendary item, gaya ng kanyang pinlano. Napagtanto ng Diyosa na kinuha niya ang item at nagtaka kung paano niya ito nagawa. Bakas ang kasiyahan sa mukha, naghanda ang binata para tapusin ang kanyang plano. Sunod ay nagunat siya at nagdiwang dahil sobrang saya niyon. Sa wakas, idineklara ng manlalaro na kukunin na niya ang kayamanan ng Diyosa para tapusin ang kanyang misyon. Lumapit ang binata sa malaking selyadong pinto sa dulo ng bulwagan. Ginamit niya ang koronang tinik para mabuksan na ang daanan. Sa isang malakas na kalabog, bumukas ang pinto at inilantad ang nakatago sa loob. Masaya, sumigaw ang binata na nagawa niyang buksan ang sikretong pinto ng dungsyon. Taglay ang seryosong tingin, inihanda niya ang sarili sa kung anong naghihintay sa kabila. Agad na lumitaw ang kaban ng kayamanan sa gitna ng silid, naglalabas ng maliwanag na ilaw. Humarap sa bagay na yon, nakilala ng binata na yon ang nakatagong kayamanan ng Diyosa at nagtaka kung ano ang laman nito. Walang pag-aalinlangang inabot niya ito para sa wakas ay buksan ang kaban at tuklasin ang laman. Pagkatapos niyon, lumabas ang isang abiso na nakuha niya ang singsing ng Diyosa na nagpapagaling ng kanyang ginang minsan. Gulat, sumigaw ang binata na nakuha niya ito at isa nga itong legendary item. Pinagmasdan niya ang singsing sa kanyang kamay para makita ang mga detalye ng item. Pagtingin sa pamamagitan ng singsing, napansin ng binata ang kakaiba sa silid at sinubukang intindihin ito. Sa pinakamalalim na bahagi ng dungsyon, nakahiga sa sahig ang tutorial goddess. Bigla siyang dahan-dahang nagising, hindi pa rin maintindihan ang nangyari. Habang nakaupo sa sahig, lumingalinga ang Diyosa at nagtanong kung nasaan siya. Tumingin sa kanyang mga kamay, sinubukan ng Diyosang intindihin ang kapapaslang na nangyari. Sa kanya naisipang nawala na siya sa sarili dahil sa matinding galit. Biglang humarap ang Diyosa, napansin ang isang kakaibang presensya sa fountain sa likuran niya. Binati siya ng isang binata mula sa tubig at nagtanong kung gising na ba siya. Sobrang galit, sumigaw ang Diyosa na tinatanong kung ano ang iniisip niyang ginagawa niya. Hindi na tinag, sumagot siyang lagi niyang gustong lumangoy sa fountain na iyon at hindi niya maintindihan ang tanong nito. Dahil doon, tumingin ang Diyosa sa katabing silid at biglang may naalalang mahalaga. Umalis siya sa fountain at naglakad papunta sa ngayoy bukas ng silid ng kayamanan. Laking gulat niya, ang kaban na dapat ay kinuha na ay naroon pa rin sa kinalalagyan nito. Binuksan niya ito at nagtaka kung bakit nandoon pa rin ang laman gayong nabuksan na ang silid.
Nagpaliwanag ang binata na nagdesisyon siyang huwag kunin ang singsing dahil inisip niyang isa itong bagay na palaging pinapahalagahan ng Diyosa. Nagkomento siya na napakaluma na ng singsing, ngunit alagang-alaga ito kaya hindi mo akalaing luma na. Tahimik lang siyang pinanood ng Diyosa, hindi alam ang sasabihin sa ginawa ng binata. Pagkatapos ay nag-iba ang eksena sa isang lumang templo sa isang maaraw at mabulaklak na parang. May sigaw ng pagkamangha, nilagay niya ang singsing sa bibig ng isang rebultong gumagawa ng mga sagradong kayamanan. Nagdiwang ang tatlong Diyosa dahil handa na ang protection ring at ngayon ay magkakamukha na silang lahat. Saka naghawak kamay ang tatlo upang ipagmalaki ang kanilang magkakaparehong singsing bilang tanda ng pagkakaisa. Iminungkahi ng Diyosa na suotin nila ang mga singsing at magsaya sa iba't ibang lugar. Sa isang alaala, naalala niyang suot niya noon ang singsing noong mas malaya pa siya. Pabalik sa kasalukuyan, nagpaliwanag ang Diyosa na itinago niya ito dahil pakiramdam niya ay hindi na niya ito kailangan. Nang dahil doon, hinanakit niya na hindi na rin naman niya ito magagamit kailanman. Sinabi ng binata na napilitan siyang maging tutorial guide ng mahabang panahon. Ibinunyag niyang naiintindihan niya ang sakit nito dahil dati rin siyang alipin ng korporasyon. Tahimik siyang pinanood ng Diyosa, nagulat sa revelasyon ng batang manlalaro. Nakangiting iminungkahi niya na subukan itong magsaya ng kaunti, ngunit tinanong niya kung paano niya iyon magagawa roon. Sinabi ng binata na maaari siyang gumawa ng tagong mga labirinto o kaya'y lumabas-labas paminsan-minsan. Ipinaliwanag niya na pwedeng kahit anong gusto niyang gawin para mabago ang nakasanayan niya. Nakaabot ang kamay, sinabi ng binata na hindi niya kailangang maging isang bilanggo. Tinitigan siya ng Diyosa ng sandali, pinag-iisipan ang kanyang mga pampatibay na salita. Sa wakas, pumayag siya ng nakangiti at sinabing tama siya sa lahat. Bilang tanda ng pasasalamat, nagdesisyon ang Diyosang ibigay ang singsing sa batang manlalaro. Nag-atubili siyang tanggapin ito, pero iginiit ng Diyosa na ayos lang ito at nilagay ang item sa kamay niya. Ipinaliwanag ng Diyosa na tinulungan siya nitong mapagtanto ang isang mahalagang bagay kaya gusto niyang mapasakan niya ito. Sa labasan ng dungeon, nagpaalam ang binata at nangakong babalik siya para maglarong muli. Binalaan siya ng Diyosa na mag-ingat sa mga kalaban sa labas, at tinanong naman niya kung bakit naging ganito ang mundo. May blangkong tingin, sumagot siya na hindi niya talaga alam ang sagot. Naalala lang niyang may narinig siyang boses, at pagkamalay niya, nasa totoong mundo na siya. Nagtanong ang binata tungkol sa misteryosong boses na ito, at nagpasalamat sa kanyang impormasyon. Nakangiti, sinabi niya na sa ngayon, susubukan na lang niyang magsaya ng abot sa makakaya niya. Tumango ang Diyosa at sinabing iyon na rin ang gagawin niya simula ngayon. Ilang araw ang lumipas, namangha ang mga bagong manlalaro nang makitang puno ng dekorasyon ang pasukan ng tutorial. Isang nakasulat kamay na karatula ang nag-anunsyong wala ang Diyosa at nagbigay ng mga tagubilin para sa dungeon. Inireklamo ng mga manlalaro ang bagong tutorial at kung gaano kagaan ang loob ng Diyosa. Sa labas, pinanood ni Yuma ang eksena kasama si Ludian, kontento sa kinalabasan ng kanyang mga ginawa. Sa huli, nagkomento ang espiritu na naging maayos ang lahat, at inisip ng binata kung saan siya susunod na pupunta. May panibagong ideya, nagdesisyon ang binatang pupunta muna siya sa bagong kontinenteng nabanggit sa balita. Nakangiti, naisip niya na parang iyon ang pinakakapanapanabik na lugar para simulan ang kanyang paglalakbay. Hinikayat siya ni Ludian na panatilihin ang siglang iyon dahil naghihintay sa kanya ang buong mundo. Tumango ang binata, handa na para sa kanyang susunod na pakikipagsapalaran. Bigla niyang naramdamang nag-vibrate ang kanyang telepono at kinuha ito para tingnan. Pagtingin sa screen, nakita ng binata na tawag iyon mula sa kalaro niyang si Sua. Bago pa siya makasagot, isang desperadong boses sa kabilang linya ang sumigaw at humihingi ng tulong. Nag-aalala, tinanong ni Yuma kung anong nangyari, at sumagot ang kaibigan niya na pumunta siya sa isang beginner's dungeon. Ipinaliwanag ni Sua na nasa panganib siya at mapapatay siya kapag nanatili siya roon. Walang pag-aalinlangan, nagsimulang tumakbo ang binata at sinabing papunta na siya, sabay tanong sa lokasyon nito. Naalala niyang matagal na siyang naglalaro kasama si Sua at isa na itong bihasang manlalaro. Kaya nagtaka si Yuma kung bakit ito malalagay sa panganib sa isang beginner's dungeon. Habang tumatakbo, nag-isip ang binata kung ano kayang nangyari sa kanyang kaibigan. Sa dungeon, umiiyak si Sua sa takot, ganap na walang laban sa panganib. Pagpasok niya sa dungeon, nakilala ng binata na isa itong lugar para sa mga baguhan. Kaya nagtaka siya kung bakit masyadong nahihirapan si Sua gayong hindi naman dapat malalakas ang mga kalaban dito. Biglang lumitaw si Ludian at tinanong kung bakit siya nagmamadali, at sinabi ng binata na nasa panganib ang kanyang kaibigan. Napaisip ang espiritu kung mananatiling pareho ang mga tao sa pagbabago ng mundo. Pagkatapos ay tinukoy niya ang pagkakaibigan bilang pag-abot sa iba, pero binaliwala siya ni Yuma at nakatuon lang sa paghahanap kay Sua. Patuloy lang sa pagtakbo ang binata, hindi na intindihan kung ano ang ibig sabihin ng espiritu. Bigla niyang nakita ang kaibigan niya sa malayo at sumigaw para kunin ang atensyon nito. Nang makalapit siya, tinanong ni Yuma kung ayos lang siya, at nagulat ang kaibigan niya sa pagdating niya. Namukhaan siya ni Sua at sinabing, salamat sa Diyos at nandito siya. Tinanong ni Yuma kung anong nangyari.
Bakasang ka ba? Ipinaliwanag niya na hindi naman iyon ang nangyari, pero akala niya madali lang ang dungsyon. Pagkatapos ay tinanong ni Yuma kung may lumabas na ibang kalaban kaysa sa laro dahil walang kasiguraduhan kung pareho ang lahat. Umiling si Sua at sinabing, hindi iyon ganoon habang nakahawak sa sariling braso. Dahil hindi maintindihan ang reaksyon, tahimik na lang siyang pinagmasdan ng binata, naguguluhan sa sitwasyon. Pagkatapos ay iminungkahi ni Sua na tapusin na nila ang dungsyon ng magkasama at magtungo na sa labasan. Bigla niyang isinigaw ang pangalan ni Yuma nang sumugod ang isang halimaw mula sa likuran nito. Sa isang mabilis na galaw, sumugod ang binata papunta sa halimaw para umatake. Sa isang alaala, naalala niya kung paanong perpekto dati ang pagtutulungan nila. Pinuri niya ang magandang trabaho, at sumagot si Sua na natural na yon pagkatapos nilang maglaro ng matagal. Dahil doon, nasabi ni Yuma na parang nasa laro lang ang sabay nilang pagtapos sa dungsyon, pero kinakabahang sumang-ayon lang ang kaibigan niya. Biglang lumingon si Sua nang may mapansin siya sa sahig ng dungsyon. Pagkatapos ay itinuro niya ito at sinabing may nahanap siyang treasure chest sa paligid. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Sua ang chest para makita ang laman. Isang abiso ang nagpakita na ang nakuha niyang item ay isang enhanced longsword. Na-excite si Yuma at sinabing nakadepende sa enhancement, ang ganoong item ay kayang higitan ang mga high-level na gamit. Sumang-ayon si Sua at sinabing dahil dito, baka magawa na niya. Sinabi niya rin na copper sand na lang ang natira at hindi na niya kailangan ito, kaya napagpasyahan ni Yuma na kunin na ito. Habang kinukwestiyon ni Sua ang pakinabang ng item, sinabi ng binata na itatago niya ito dahil makintab ito at malambot. Biglang may lumitaw na isang malaking halimaw mula sa dilim sa likuran nila. Buong ipinakita ng halimaw ang sarili, handang makipaglaban. Nang makita ang boss, napadaing na lang sa takot si Sua at tuluyang hindi makagalaw. Sa isang atake, sinabi ng binata, sapul siya, habang tinatalo niya ang isa pang halimaw sa daan. Alanganing nagpasalamat si Sua sa kanya na ipinagtaka ng binata sa kakaiba niyang kilos. Dahil dito, napagtanto niya na may mali talaga at naisip kung anong nangyari sa kaibigan niya. Nang makarating sa mas malaking pinto, napasabi ang binata na mukha itong boss room. Ipinaliwanag niya na kailangan lang nilang talunin ang boss para makalabas, at kinakabahang sumang-ayon si Sua. Walang pag-aalinlangang itinulak ni Yuma pabukas ang malaking pinto para tingnan kung ano ang nasa kabila. Pagkabukas ng pinto, isang halimaw na may mga sipit na parang alimango ang lumitaw sa gitna ng kwarto. Nagpakawala ang halimaw ng isang nakakatakot na atungal sa direksyon ng dalawang manlalaro. Sa paglitaw ng halimaw, napasigaw sa takot si Sua, tuluyang natigilan. Kahit nanginginig, sinabi niya sa sarili na kaya niya to gamit ang bago niyang sandata. Sa isang malakas na sigaw, buong lakas na sumugod si Sua sa dungeon boss. Nang makita ito, sinubukan siyang pigilan ni Yuma, pero huli na ang lahat. Sumigaw ang manlalaro habang sinusubukan nitong hiwain ng espada ang halimaw. Handa ang boss na sanggain ang parating na atake gamit ang isa sa mga sipit nito. Sa isang malakas na hampas, nawasak ng halimaw ang espada ni Sua, naiwan siyang walang laban. Sa labis na takot, sumigaw si Sua nang maghandang umatake sa kanya ang halimaw. Itinaas ng halimaw ang sipit nito, handa nang ibigay ang huling atake para tapusin siya. Nang makita ito, isinigaw ni Yuma na mag-inat siya sa paparating na atake. Sa huling saglit, tumalon ang binata sa unahan at sinangga ang atake gamit ang kanyang espada. Dahil doon, umatras ang halimaw at tinanong ni Yuma ang kaibigan niya kung ayos lang ito. Habang nakahiga sa sahig, umiiyak na sinabi ni Sua na nasira ang espada niya at mamatay na siya. Kinuwestiyon siya ng binata tungkol sa kakaibang ugali niya mula pa noong una siyang nagpadala ng mensahe. Lumuluha, isinigaw ni Sua na takot siya at hindi na niya kayang lumaban. Dahil hindi maintindihan, tahimik lang na pinagmasdan ni Yuma, nagulat sa pag-amin ng kanyang kaibigan. Ipinaliwanag ni Su na akala niya magiging parang laro ang realidad, pero sobrang magkaiba ang lahat. Nagreklamo siya na ang lalaki ng mga halimaw at sobrang baho pa ng amoy nila. Dagdag pa roon, sinabi niyang masyadong mabigat ang mga kagamitan para magamit ng maayos. Ang mas malala pa, inamin niya na kapag natatamaan siya, totoo ang sakit at sobrang hapdi talaga. Sa pagkakataong iyon, isinigaw ni Sua na takot siya at hindi na niya kayang lumaban pa ng ganito. Nang makitang natataranta ang kaibigan niya, napagtanto ni Yuma na malala ang sitwasyon at nasa harapan pa rin nila ang kalaban. Sa isang naisip na paraan, sinabi ng binata, ito na at naghanda para sa labanan. Itinapon niya ang copper sand sa lupa at lumikha ng isang makapal na usok. Napaatungal sa sakit ang halimaw dahil sa buhangin sa mga mata nito at sinabi ni Yuma na siya na ang bahala sa sitwasyon. Habang hawak ang kanyang espada, sinabihan niya si Sua na magpunta sa isang ligtas na lugar. Nagkomento si Ludeon na ginamit niya lang ang mga simpleng materyales bilang pampagulo para iligtas ang kaibigan niya. May ngiti, sinabi ng espiritu na gusto niya ang ganoong masayang paraan sa pakikipaglaban. Sinubukan ng binata na umatake sa halimaw gamit ang kanyang copper sword, pero walang epekto ang atake. Napagtanto niya na masyadong matigas ang talukap ng halimaw para sa kanyang sandata. Dahil dito, naiintindihan ng binata na hindi kayang butasin ng copper sword ang armor na yon.
Nagkomento si Ludian na mas nahihirapan siya kaysa sa inaasahan at tinanong kung paano siya makakatakas dito. Umatras si Yuma at napagtanto na kailangan niya ng bagong plano laban sa mga sipit at talukap ng halimaw. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at napagpasyahan na gamitin ang isa sa mga kakayahan niya. Sa pagliwanag ng kanyang kamay, sumugod muli ang binata papunta sa halimaw. Sumigaw si Sua na huwag na siyang lumapit dahil baka mamatay siya kapag nagpatuloy pa. Hindi na tinag, sinabi lang ni Yuma na panoorin siya at pinagana ang kapangyarihan ng singsing sa kanyang kamay. Sa isang mabilis na galaw, direktang hinawakan ng binata ang sipit ng halimaw para simulan ang plano niya. Pagkatapos ay isinigaw niyang matagumpay na gumana ang kanyang mimicry skill. Dahil dito, isang bagong skill na tinatawag na mimicry ang nabuksan, na nagpapahintulot sa kanyang kopyahin ang mga atake ng kalaban sa loob ng 15 segundo. Naisip ni Yuma na kung hindi gagana ang steel sword laban sa matigas nitong baluti, kakailanganin niya ng iba pa. Nakangiting idineklara ni Yuma na nasa harapan lang niya mismo ang sandatang pwede niyang magamit. At ang kamay niya ay nag-ibang anyo bilang isang sipit na kapareho ng sa halimaw. Nang makita ito, halata ang pagkabigla sa naging reaksyon ng halimaw. Walang pag-aalinlangang humakbang paharap si Yuma para umatake. Direktang pinuntirya niya sa dibdib ang halimaw gamit ang bagong kopyang sipit. Tumama ang atake, pero mukhang hindi sapat ang naging epekto para mapinsala ito. Matapos iyon, nagreklamo si Yuma na hindi talaga sapat ang 15 segundong oras. Bilang ganti, napasigaw ang halimaw at naghanda para umatake pabalik. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ni Yuma na kailangan lang niyang tumama ng isang hampas sa nakalantad na dibdib ng halimaw. May bagong plano, nag-ayos siyang muli ng pwesto para sa isang siguradong tira. Sumugod si Yuma nang may pagsigaw, itinutok lahat ng kanyang lakas sa pagtira sa halimaw. Sa mabilisang kilos, yumuko siya at tinuhog mula sa ibaba ang baluti ng halimaw. Sa malayo, pinagmasdan ni Sua ang pagkatalo ng halimaw, labis na nabigla sa kanyang nasaksihan. Dumating si Ludian, nagsasabing magbibigay na sana siya ng payo kung sakaling lumala na ang sitwasyon. Samantala, nagsimula nang maglaho sa lupa ang katawan ng natalong halimaw. Sa gulat na boses, tinanong ni Lucien kung nahasa na agad ni Yuma ang estilo ng pakikipaglaban na yon. Nakangiti, simpleng kinumpirma ni Yuma na gumana ang plano niya ayon sa inaasahan. Sumunod ay may lumabas na abiso sa system na tumaas na ang level niya sa siyam at nabuksan ang playfulness skill. Pagkatapos ay nag-iba ang eksena, nagpapakita ng isang lungsod na may malalaking gusali sa kalayuan. Sa labasan ng kuweba, naginhawa ang nagkomento si Sua na nakalabas din sila ng ligtas, salamat sa Diyos. Nagsimulang magsalita si Yuma pero pinutol ito ni Sua at ipinahayag ang desisyon niyang huminto na sa pagiging isang manlalaro. Hindi makapaniwala, kinuwestiyon ni Yuma ang mga sinabi ng kanyang kaibigan. Habang nakapatong ang kamay sa balikat niya, tinanong ni Yuma kung bakit, ipinaalala sa kanyang lagi nilang ginagawa ang lahat ng magkasama. Sa isang maikling flashback, mukhang mas bata ang dalawa, at sinasabing magiging maayos sila basta't magkasama sila. Nakayuko ang tingin, inamin ni Sua na sa huli, natatakot lang siya. Nagpatuloy siya, at ipinaliwanag na dahil sa nangyari kanina, naging malinaw na hindi na niya kayang lumaban pa. Dahil hindi alam ang sasabihin, naibulong na lang ni Yuma ang pangalan ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, inamin ni Sua na nakakapanabik siyang panoorin dahil mukhang nag-enjoy si Yuma sa buong oras. Ipinaliwanag ni Sua na kahit hindi ma-access ang laro ngayon, plano niyang mabuhay sa paglalaro ng ibang games. Matapos sabihin ni Yuma na naiintindihan niya ang desisyon, tinanong siya ni Sua tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Sa sobrang pananabik, inihayag ni Yuma na gusto niyang pumunta sa bagong kontinente, at sinabing walang mas nakakapanabik kaysa rito. Naalala naman ni Sua ang isang artikulo tungkol sa pagkuha ng isang investigation team, kaya naging interesado si Yuma. Habang nakatayo na, binalaan ni Sua si Yuma na huwag magpapapatay, at sinabing hindi niya ito mapapatawad kung mangyari yon. Isang malapad na ngiti lang ang isinagot ni Yuma sa babala ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay nagpaalam ang dalawa sa pamamagitan ng isang fist bump. At dahil doon, tumalikod si Sua at naglakad palayo habang kumakaway sa huling pagkakataon. Pagkatapos nito, inilabas ni Yuma ang kanyang telepono para basahin ang artikulong nabanggit ni Sua. Nakasaad sa artikulo na marami ng manlalaro ang nagpakita ng interes, kabilang ang mga sumisikat na guild. Binanggit din sa teksto na ang mga guild at iba pang grupo na sinusuportahan ng gobyerno ay nag-aagawan na mapili. Nang makita na level 15 ang pinakamababang kinakailangan, naisip ni Yuma na kailangan muna niyang itaas ang kanyang level. Napagtanto rin niya na para makapasa sa pagsubok, kakailanganin niya ng mas malakas na kagamitan. Dahil dito, naisip ni Yuma ang isang treasure vault na dungeon kung saan pwede siyang mag-level up at makakuha ng mga gamit. Nang makita na 2 araw na lang ang deadline ng aplikasyon, naisip niya na kailangan na niyang magmadali. Nagsimula ang eksena sa isang naglalakihang gusali ng kumpanya sa sentro ng lungsod. Sa mismong pasukan, makikita sa isang karatula na Takagi Corporation ang pangalan ng kumpanya. Sa loob ng isang malaking meeting room, tahimik na naghihintay ang ilang miyembro ng guild sa harapan ng kanilang pinuno.
Inanunsyo ng Pangulo ng Korporasyon at Guildmaster na si Shoya Takagi na ibubunyag niya ang 2 miyembro na may pinakamababang marka. Dahil sa balita, nanatiling walang kibo ang lahat ng miyembro ng guild habang naghihintay sa anunsyo. Pagkatapos, pinatalsik ni Takagi sina Daiki, Okuyama, at Kaido Yoshi sa guild at kumpanya dahil sa mababang performance. Dahil sa matinding kalungkutan sa naging desisyon, napaisip ang 2 lalaki kung ano na ang gagawin nila ngayon. Ipinagtanggol ni Shoya Takagi ang pagpapatalsik sa kanila sa pagsasabing hindi sapat ang kanilang kill count at bilang ng nakuhang materyales. Gamit ang walang awang tingin, idineklara niya na ang mga hindi nakakatulong ay mga walang kwentang basura. Pagkatapos nito, nagbabala si Takagi sa iba na huwag maging kampante dahil walang hinaharap ang mga hindi nagbibigay ng effort. Upang mapili para sa investigation team, inutusan niya ang lahat na ibigay ang lahat ng kanilang makakaya sa susunod na Treasure Dungeon Raid. Samantala, hawak-hawak ng isang babaeng manlalaro ang isang papel sa kanyang kamay at inisip na nasa 2 pwesto siya. Kahit isinakripisyo na ang tulog, nalulungkot siya dahil 2 pwesto lang ang inabot niya. Dahil doon, nagdesisyon ang manlalaro na kailangan niya pang magsikap para umangat ang ranggo. Pagbalik sa kanyang mesa, naisip ni Takagi na sa panahong ito ng kaguluhan, ang mga unang kumikilos ang nakakakuha ng kapangyarihan. Napagtanto ni Takagi na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa layuning nais niyang makamit. Samantala, sa kanyang telepono, binasa ni Yuma ang pahayag ni Takagi na papasok ang kumpanya nito sa negosyo ng dungeon raiding para iligtas ang mundo. Habang nanonood ng video ng interview, napaisip si Yuma kung nagpapatakbo na si Takagi ng isang guild. Habang iniisip ang kanyang layunin, pumasok na siya sa Treasure Dungeon. Pagdating niya, nakumpirma ang hinala ni Yuma nang mapansin niyang marami ng ibang manlalaro doon. Bigla na lang naagaw ng isang paggalaw sa unahan ang kanyang atensyon. Mabilis niyang nakilala na ang halimaw ay isang treasure hunter zombie. Sinuri ni Yuma na ito ay isang nakakainis na halimaw na titigil lang sa paggalaw kung dudurugin muna ang ulo nito. Sa sandaling iyon, nawasak ang ulo ng zombie dahil sa isang malinis na tira. Pagkatapos ay lumitaw ang isang babaeng manlalaro na may blonde na buhok, hawak ang sandata, matapos patayin ang halimaw. Pagkalampasan na tumbang halimaw, sinabi ng manlalaro sa sarili niya na kailangan pa niyang talunin ang mas maraming kalaban. Gayunpaman, nang may isa pang zombie na lumapit mula sa likuran niya, sumigaw si Yuma para mag-ingat siya. Sa isang mabilis na galaw, sumugod siya at dinurog ang halimaw gamit ang isang atake bago pa ito makaatake. Lumingon ang manlalaro na labis na nagulat sa hindi inaasahang tulong. Habang nakatayo sa harap niya, tinanong ni Yuma kung maayos lang siya. Agad na nagalit ang manlalaro at sinabing huwag nakawin ang kalaban niya dahil kritikal ang oras na ito at may kwota pa siyang kailangang abutin. Dahil sa naging reaksyon nito, nagtaka na lang si Yuma kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, ipinakilala ang manlalaro bilang si Nijika Natsumi, isang miyembro ng Glorious Hawk Guild. Sinabihan siya ni Nijika Natsumi na huwag agawin ang kill niya, ipinaliwanag na nasa kritikal siyang panahon at may kwota na dapat abutin. Sa sobrang pagkalito, sinabi ni Yuma sa sarili niya na hindi siya nagnanakaw kundi sinusubukan lang siyang tulungan. Pagkatapos noon, sumigaw ang isang kasama sa guild na bilisan ni Natsumi, kaya tumakbo siya para humabol. Habang pinapanood sila, naisip ni Yuma na kahit naman nalaro sila, may kwota pa rin ang iba at dapat ay subukan nilang mas magsaya pa. Dahil doon, lumitaw si Ludian at tinanong kung hindi rin ba siya nagmamadali, pero sinabi ni Yuma na plano niyang maglibot sa dungeon. Nagkomento rin siya na parang tunay na makasaysayan ang tanawin. Pagkatapos ay sinabi ni Yuma na gusto niyang i-enjoy ang ganitong bagay at haharapin na lang ang magiging parusa kung hindi siya umabot sa oras. Nang marinig ito, nagkomento si Luchon na naging isa na talaga siyang playboy. Samantala, nagpatuloy ang grupo ni Natsumi sa isang pasilyo at nakasalubong ang mas marami pang halimaw. Nang makita ang mga kalaban sa unahan, inutusan ng isa sa mga miyembro ang iba na pigilan sila at kinumpirma naman ni Natsumi na nakalock na siya sa kanyang target. Ipinaalam ng isa pang miyembro na ang kwota ay 10 pinahusay na sandata at kailangan nilang patayin ang lahat, mula sa pinakamahinang mobs hanggang sa mga boss. Sa gilid ng kanyang mga mata, napansin ni Natsumi si Yuma na kaswal na naglalakad sa pasilyo. Maya-maya pa, pinagmamasdan ni Yuma ang isang sulo, at nagkomento tungkol sa kakaibang amoy na parang kalawang at ang magandang atmosfera ng lugar. Bigla na lang, napunta ang kanyang tingin sa isang bagay sa sahig. Yumuko siya para tingnan ito, at tinanong siya ni Ludian kung ano ang ginagawa niya. Habang pinagmamasdan niya ang pwestong iyon, nagsimulang sabihin ni Yuma na ang dungeon na ito ay sa sandaling iyon. Sumigaw ang isang miyembro ng guild sa unahan na natagpuan na niya ang treasure room. Mabilis na nagsimulang maghanap ang mga manlalaro ng mga gamit gaya ng iron hammer, power bow, at steel spear. Dahil doon, binuksan ng isa sa mga miyembro ang isang bariles at sinimulang suriin ang nilalaman nito. Pagkatapos ay nilabas niya ang isang nakabaluktot na dagger at nagtaka kung ano ang gamit nito. Matapos isipin na walang kwenta ang sandata, itinapon ito ng manlalaro at binaliwala. Sa isang mabilis na galaw, nasalo ni Yuma ang dagger sa ere, at inabisuhan siya ng sistema tungkol sa pagkuha ng gamit.
Nang may ngiti, sinabi niya na kawili-wili ang hugis ng dagger, at maaari itong magamit sa maraming bagay. Nang aasar na sinabi ng mga miyembro ng guild na mas mabuti pang gamitin na lang niya ang kanyang mga kamay kaysa sa bagay na yan. Idinagdag ng isa sa kanila na ang mga magagandang sandata ay para sa mga naunang dumating, at kukunin din nila ang mga pabuya mula sa boss. Habang hawak ang gamit, napaisip si Yuma na ang silbi ng isang sandata ay nakadepende lang sa kung paano ito ginagamit. Ipinakita sa eksena ang mga miyembro ng guild na nakakalat sa kwarto at nakikipaglaban sa mga halimaw. Pagkatapos, sinubukan ni Yuma ang bago niyang nakuhang dagger sa isa sa mga skeleton. Nakangisi, napansin niya na kawili-wili ang kakaibang pamamahagi ng bigat ng sandata at nakaisip siya ng isang ideya. Sa kabilang banda ng kwarto, itinuro ng isang miyembro ng guild ang isang pasilyo at sinabing iyon ang daan patungo sa kwarto ng boss. Habang naglalakad ang grupo papunta sa unahan, nakaapak sila ng isang pressure plate sa sahig. Naguguluhan, lumingon sa likod ang isa sa mga miyembro ng guild dahil may nararamdaman siyang kakaiba sa ilalim ng kanyang mga paa. Bigla na lang na-activate ang isang patibong at sumigaw si Natchum na mag-ingat ang lahat. Natrap sa sahig, desperadong humingi ng tulong ang isa sa mga miyembro kay Natchum. Agad na sumagot si Natchum na siguradong may release switch na nakatago sa kung saan. Dahil doon, napatingin siya sa isang pwesto sa unahan. Sa parehong sandali, umalingaw-ngaw ang isang malakas na kalabog nang may bumagsak na mabigat na bagay sa sahig. Isang higanting bato na golem ang bumangon sa harap nila na parang isang tagabantay. Nagulat, napagtanto ni Natchum na pinoprotektahan ng tagabantay ang Dungeon Boss. Nang walang pag-aalinlangan, pinana niya ng direkta ang tagabantay. Direktang tumama ang atake sa target, ngunit wala itong ginawang pinsala. Hindi makapaniwala, tinanong ni Natchum kung bakit hindi gumagana ang atake niya. Habang pinagmamasdan ang golem, naintindihan niya na magaling sa depensa ang tagabantay. Napagtanto niya na hindi niya ito kayang pabagsakin gamit ang sandata niya at nag-isip kung ano ang dapat gawin. Pagkatapos ay nakita ni Natchum ang release switch ng patibong na nakapwesto mismo sa likod ng tagabantay. Lumingon naman si Yuma kay Natchum at nagtanong kung kailangan lang ba niyang pindutin ang switch sa likuran nito. Nang may kumpiyansang ngiti, sinabi niya na ipaubayan na lang sa kanya ang gawain. Sumigaw ang isa sa mga nakulong na miyembro, tinatanong kung anong magagawa ng isang tangang tulad niya gamit ang walang kwentang sandata. Sumingit naman si Ludian at sinabing walang alam ang mga bata ngayon, at sumang-ayon naman si Yuma sa kanya. Ipinagmalaki naman ni Yuma na kahit ang sandatang ito ay may silbi rin. Gamit ang kanyang playful spirit skill, ginawa niyang lightning boomerang ang nakakurbang patalim. Naiwang tulala si Natchume dahil sa biglaang pagbabago ng sandata. Sumigaw rin ang miyembro ng guild at tinanong kung ano ang bagay na yon. Nakangiting sinabi ni Yuma sa bagong sandata na ipakita sa kanila ang kaya nitong gawin. Pagkatapos ay inihagis niya ang boomerang, na umiwas sa guardian at saktong tumama sa switch ng patibong. Dahil na-deactivate na ang switch, biglang gumuho ang stone golem. Naalis din ang patibong sa sahig kaya nakalaya ang mga nakulong na manlalaro. Hindi makapaniwalang nanood si Natchum, at napagtantong sabay niyang pinatigil ang patibong at ang guardian. Pagbalik ng boomerang sa kanyang kamay, inamin ni Yuma na alam na niya ang tungkol sa patibong. Ipinaliwanag niyang sinusuri niya ang sahig habang naglalakad siya sa pasilyo. Sinabi ni Yuma na walang silbi man o hindi, kailangan mong tuklasin ang lahat ng posibilidad ng isang bagay. At ngayon, ang boss na lang ang natitira. Sa sahig, nakahandusay at sugatan ang dalawang miyembro ng guild pagkatapos mapunta sa patibong. Habang tumatakbo para tulungan sila, tinanong ni Natchum kung ayos lang sila, ngunit umiiyak lang ang isa dahil nahulog sila sa patibong. Kuyo Mang Kamao, sinabi ng manlalaro na kapag bumagsak sila sa misyon, mapapatalsik sila sa guild. Idinagdag pa niya na dahil doon, wala na silang matatawag na tahanan. Kahit sugatan, sinabi ng miyembro na aabutin nila ang kwota at magtatagumpay sila kapag natalo nila ang boss. Pero pagsubok niyang tumayo, nakaramdam siya ng matinding sakit mula sa kanyang mga sugat. Nang makita ito, pinigilan siya ni Natchum at sinabing hindi siya pwedeng gumalaw ng may ganyang mga sugat. Dahil dito, napagdesisyonan niyang wala siyang ibang magagawa kundi harapin ang sitwasyon ng mag-isa. Sinabihan sila ni Natchum na ipaubayan na lang ito sa kanya at ipinangakong tatalunin niya ang boss mag-isa kahit anong mangyari. Sumang-ayon ang kasama niya at sinabing umaasa sila sa kanya na gawin ang hindi kayang gawin ng mga kawawang tulad nila. Puno ng determinasyon, sumagot siya na gagawin niya ito para sa kanilang adhikain, anuman ang mangyari. Sa likuran, tahimik lang na pinagmamasdan ni Yuma ang buong pangyayari. Kinuha niya ang patibong mula sa sahig at sinabing kahit nakakatakot itong gamit, mukhang hindi naman malala ang mga sugat ng lahat. Biglang humarap si Natchum at tinanong kung anong ginagawa niya roon. Bago pa siya makasagot, sinabi niyang itinataya nila ang kanilang mga buhay sa pakikipaglaban sa lugar na ito. Sa seryosong tingin, sinabihan siya ni Natchum na huwag makialam dahil may kailangan siyang tapusin. Tinanong ni Yuma kung ang tinutukoy niya ay ang kwota, ngunit nilinaw ni Natchum na simula pa lang iyon. Pagkatapos ay idinagdag niya na ang lahat ay nagpupursigi na maabot ang adhikain na lampas pa doon.
Nang marinig ang salitang adhikain, naisip ni Yuma kung paano siya pinapasigaw ng parehong mga salita tuwing umaga sa dati niyang kumpanya. Habang nakaharap sa pinto ng boss, iginiit ni Natchum na hindi siya pwedeng mag-alinlangan dahil ipinagkatiwala sa kanya ni Takagi ang adhikain na bumuo ng bagong mundo. Makikita sa kanyang mga mata ang matinding determinasyon para sa kanyang misyon. Dahil dito, sinabi ni Natchum na bilang kapalit, ibibigay niya ang lahat para suklian ang tiwalang iyon. Nang marinig ang pangalang Takagi, napagtanto ni Yuma na ito ang guild na nakita niya sa balita. Naalala niya tuloy ang dati niyang kumpanya kung saan parang walang kahit isang masaya sa dulo. Sa parehong sandali, nagsimulang bumukas ang malaking pinto ng kwarto ng boss. Pagpasok ng dalawa, bumungad sa kanila ang sahig na puno ng mga spike trap. Sa gitna ng mga kadena at makinarya, bumangon ang isang skeletal guardian bilang dungeon boss. Ngumiti ng nakakatakot ang halimaw gamit ang nag-iisa nitong umiilaw na mata. Nakilala ni Yuma ang halimaw bilang isang treasure guardian na walang awang umaatake sa kahit sinong pumasok. Naiinip na sumagot si Natchum na alam na niya yon at kailangan nilang lumaban habang iniiwasan ang mga patibong. Walang pasabi, isang malaking gintong patibong ang lumabas mula sa sahig, kaya napilitang umatras ang guardian. Dahil doon, tumalon patalikod si Natchum para iwasan ang parating na atake. Pagkahanda niya at pag-asinta ng kanyang pana direkta sa dungeon boss, tumama ang palaso sa balikat ng guardian, ngunit hindi ito nagdulot ng malaking pinsala. Habang dumidepensa laban sa pag-atake, napagtanto ni Natchum na kung ganito ang mangyayari, hindi niya ito masusuri ng maayos. Humarap siya kay Yuma at inutos na umatake ito sa halimaw tulad ng ginawa niya kanina. Ipinaliwanag ni Yuma na puno ng patibong ang kwarto, kaya hindi niya magamit ng maayos ang bumerang. Kaya naisip niya na para magamit ito sa ganitong sitwasyon, kailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Pero bago yon, kailangan niya munang gumawa ng pagkakataon. Sa dami ng patibong at mga estilo ng pag-atake, iniisip ni Yuma kung magagawa nga ba niya ang kanyang plano. Nawawalan na ng pasensya, tinanong ni Natchum kung ano ang binubulong-bulong niya. Biglang lumitaw ang guardian sa likod niya, handa na para sa panibagong pag-atake. Tumama ang malakas na suntok ng halimaw na nagpatilapon sa kanya. Nakadapa sa sahig, gulat na gulat si Natchum sa hindi kapani-paniwalang lakas ng halimaw. Kahit nasa bingit ng panganib, naghanda siyang ipagpatuloy ang laban. Nang may determinadong tingin, pinaalalahanan ni Natchum ang sarili na siya ang dapat na tumapos sa laban na ito. Sa huling sandali, naghanda ang guardian na magbigay ng matinding suntok laban kay Natchum. Hinila siya ni Yuma papalapit sa kanya, niligtas siya sa ataking buong lakas na tumama sa sahig. Naiinis na sumigaw sa kanya si Natchum, tinatanong kung bakit siya nakikialam. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalita, iginigiit na kailangan niyang lumaban para sa adhikain na pinaniniwalaan niya. Papalayo sa halimaw, buhat-buhat siya ni Yuma sa kanyang mga braso at sinabing ipaubaya na ang lahat sa kanya. Naghagis siya ng isang maliit na bagay papunta sa guardian para manggulo. Pagkatama ng gamit sa target, nakita ni Yuma na matagumpay siyang nakagawa ng pagkakataon. Hinawakan niya ang braso ni Natchum na nagulat sa paghawak niya. Walang pag-aaksaya ng oras, isinakay siya ni Yuma sa kanyang likod at nagsimulang tumakbo papalayo sa boss. Habang nasa likod niya, tinanong ni Natchum kung bakit siya tumatakbo at iniutos na ibaba siya dahil kaya pa niyang lumaban. Lumitaw naman si Ludian at tinanong kung hindi pa rin ba niya naiintindihan habang sinabihan naman siya ni Yuma na manood lang. Ipinakita sa eksena ang dalawa na tumatakbo palabas ng pinto ng boss room. Agad namang humarap ang guardian at nagsimulang sundan sila palabas ng kwarto. Natatakot na sumigaw si Natchum na hinahabol sila ng halimaw, ngunit sinagot siya ni Yuma na yon nga ang sinabi niya. Ipinaliwanag niya na walang humpay na umaatake ang guardian sa kahit sinong naghahanap ng kayamanan. Nakangiting sinimulang ipaliwanag ni Yuma kung anong ibig sabihin yon. Biglang lumitaw ang isang malaking phantom trap mula sa sahig at kinagat ng madiin ang guardian. Sa hindi inaasahang eksena, parehong nagulat ng matindi si Natchum at ang guardian. Habang umuungal sa sakit ang halimaw, inamin ni Yuma na binago niya ang mga patibong kanina. Sa isang maikling flashback, ipinakita siyang sinusuri ang patibong na pinulot niya mula sa sahig. Habang kumikindat, tinapos ni Yuma ang kanyang plano at sinabing, mata sa mata. Patibong sa patibong. Habang nakakapit ang ghost trap sa guardian, nagsimula itong umungol sa tindi ng puwersa. Inihayag ni Yuma na direktang dumadaloy ang mana ng guardian mula sa matang iyon. Dahil dito, sinabi niyang kapag sabay silang umatake, mapapabagsak nila ito, kaya sumang-ayon si Natchum na sundin siya. Sa parehong sandali, nagsimulang mag-ipon ng malaking enerhiya ang guardian sa mga kamay nito. Pagkatapos, nagpakawala ang halimaw ng dalawang malakas na energy beam patungo sa kanila. Nang makita ang parating na atake, naghanda sina Yuma at Natchum para iwasan ang pagsabog. Habang umiiwas, nagkabanggaan ang dalawa sa gitna ng daan. Pinagalitan sila ni Ludian sa pag-iwas sa iisang direksyon, habang nag-away ang dalawa kung sino ang bumangga kanino. Sinamantala ang pagkagambala, sumugod ang guardian patungo sa kanila para sa direktang pag-atake. Pagkatapos ay hinampas ng halimaw ang sahig gamit ang kamao, na lumikha ng shockwave na nagpabitak sa buong pasilyo.
Nang makita ang pagkakataon, isinigaw ni Yuma kay Natchum na ngayon na ang oras para umatake. Hawak ang kanyang pana, asinta niya itong itinutok at idineklarang sa kanya na ang kalaban. Agad namang pinagsama ng dalawa ang kanilang atake gamit ang boomerang at energy arrow diretsyo sa mata ng Guardian. Habang nadudurog ang katawan nito, tuluyan ang natalo ang halimaw ng kanilang sabay na pag-atake. Matapos ang matinding laban, nakahina na rin ng maluwag sina Yuma at Natchum. Habang pinagmamasdan ang eksena, sinabi ni Ludian na hindi niya matukoy kung magaling ba silang magkapareha o napakasama. Bigla na lang nag-level 15 si Yuma at nagdiwang dahil naabot na rin niya sa wakas ang mga kailangan para sa expedition team. Sa parehong sandali, isang kumikinang nagamit ang lumitaw sa kung saan natalo ang boss. Matinding liwanag ang bumalot sa buong pasilyo kung saan nakatayo si Yuma. Sa tabi ni Natsumi, nagtaka siya kung isa ba itong pambihirang gamit. Di nagtagal, inihayag ng sistema ang pagkuha sa Demon Piercing Rapier. Isang sandata na binabaliwala ang depensa ng mga inorganikong nilalang. Dala ang bagong sandata, nagdiwang si Yuma, naiisip kung gumana na ba ang swerte ng pagiging playboy niya. Gulat na nanonood si Natsumi mula sa tabi. Nang maalala ang layunin niya, naisip niyang kailangan din niyang silipin ang kaban ng kayamanan sa silid ng boss. Dahil dito, tumakbo siya pabalik sa silid kung saan nila nakalaban ang tagabantay. Pagdating, binuksan ni Natsumi ang malaking kahoy na kaban doon. Ipinahayag ng sistema na nakuha niya ang +1 na Morning Star. Masayang kinumpirma ni Natsumi na ito na ang ika-10 pinahusay na sandata niya at dahil dito, naabot na niya ang kanyang kwota. Sa labasan ng dungsyon, nagpasalamat siya kay Yuma at sinabing na kumpleto niya ang misyon dahil sa kanya. Nang hindi nagbabago ang reaksyon, tinanong lang siya ni Yuma kung nag-enjoy ba siya, na ikinalito naman ni Natchum. Ipinaliwanag ni Yuma na ang paggamit ng mga patibong sa dungsyon laban sa mga kalaban ay hindi mo magagawa sa isang normal na laro. Seryosong sumagot si Natsumi na hindi niya ito tatawaging nakakapanabik. Napaatras si Yuma at sinabing dapat siyang mag-relax ng kaunti. Nakangiting nagpatuloy siya at sinabing dapat niyang hayaan ang sarili na magsaya. Tahimik na pinagmasdan lang siya ni Natsumi, pinoproseso ang kanyang mga sinabi. Sa labasan ng dungsyon, nagpaalam si Yuma sa kanya at sinabing magkikita na lang sila ulit. Habang pinapanood siyang umalis, naisip ni Natsumi na wala siyang pakinabang sa mga bagay tulad ng kalayaan. Kuyo mang kamao, pinaalalahanan niya ang sarili na ginagawa niya ito para sa mga paninindigan ni Ginoong Takagi. Nakatayo sa pasilyo, inisip niya kung totoo bang may nabubuhay na nakikipaglaban ng ganoon. Lumipat ang eksena sa pinto ng opisina ng Pangulo sa Takagi Corporation. Nakaupo sa kanyang desk, kinumpirma ni Takagi na naabot na niya ang kwota, ngunit binalaan siyang huwag makampante. Pagkatapos ay inutusan niya itong ipasa ang selection exam para sa expedition team sa bagong kontinente ng walang palya. Inutusan din ni Takagi si Natchum na patuloy na bantayan ang playboy na kasama niya dahil baka mapakinabangan ito. May matalim na tingin, simple lang siyang sumagot na naiintindihan niya ang utos. Nagtapos ang eksena sa pagpapakita ng malaking lugar kung saan gaganapin ang selection exam para sa expedition team. Sa gitna ng karamihan, ipinagdiwang ni Yuma ang pagsisimula ng selection exam, sabay sabing kahit na hindi siya maaaring matalo, sobrang nakakapanabik ito. Mula sa entablado, inihayag ng isang organizer sa mga batikang manlalaro na magsisimula na ang selection exam para sa expedition team sa bagong kontinente. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa pagpapaalala na mula nang lumitaw ang mga dungsyon at ang bagong kontinente, humaharap ang sangkatauhan sa isang krisis na walang katulad. Nagpatuloy ang organizer, pilit na inuusisa kung anong mga lihim at uri ng nilalang ang nakatira sa mahiwagang lugar na iyon. Kasabay niyan, nagbabala siya sa panganib at sa pangangailangang walang maging pagkakamali sa unang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na naninirahan doon. Kasunod nito, ipinaliwanag ng lalaki na 10 individual na may husay sa isip, kakayahan, at pangangatawan ang pipiliin upang buuin ang grupo. Ang pagsusulit ay bubuin ng 3 yugto, isang written test, isang collection test, at isang simulated battle. Bilang unang hakbang, inutusan ng organizer ang lahat na humanap ng makakapares dahil ang unang bahagi ng pagsusulit ay ang pagpili ng kasama sa laban. Nagulat sa bigla ang utos, napaisip si Yuma kung ano ang ibig nitong sabihin. Pagkatapos ay inihayag ng lalaki na mayroon silang 5 minuto at kung sino man ang mabibigong makahanap ng kapareha ay madidisqualify. Natigilan sandali si Yuma habang pinoproseso ang bagong panuntunan. Kahit alam niyang mahalaga ang pagpili ng tamang kapareha, naunawaan ni Yuma na wala siyang oras na dapat sayangin kaya nagsimula siyang tumakbo. Nang walang pag-aalinlangan, nilapitan niya ang isang pandak na manlalaro na nabigla sa kanyang paghawak. Nakangiti si Yuma nang simulan niyang anyayahan itong maging kapareha. Gayunpaman, tinanggihan siya ng pandak na manlalaro na nagngangalang Kusuke Narumi, at sinabing wala siya ng mga katangiang hinahanap niya sa isang kapareha. Habang desperadong naghahanap, naisip ni Yuma kung sino pa ang pwede niyang ayayaing maging kapareha. Di nagtagal, napansin niya ang isang lalaking may Olandes na buhok na umagaw ng pansin niya sa gitna ng karamihan.
Pagkalapit niya, tinuya siya ng lalaking Olandes ang buhok, sabay sabing may isang walang alam na hamak na tao ang nagtangkang makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay itinutok ng lalaki ang isang recording device sa mukha ni Yuma. Sumunod, tinanong ng manlalaro na ipinakilalang si Teppei Shimada, ang kanyang mga manonood kung ano ang isang playboy. Dahil 1 minuto na lang ang natitira, mas lalong tumindi ang nararamdamang kaba ni Yuma. Naisip niyang isang malaking sakuna kung madidisqualify siya, ngunit hindi rin siya pwedeng pumili na lang ng kahit sinong makakasama. Sa huling pagtatangka, humarap si Yuma at tinanong ang isang malapit sa kanya kung gusto nitong makipareha sa kanya. Sa kanyang gulat, ang taong nilapitan niya ay walang iba kundi si Nijika Natsume, ang manlalarong nakilala niya sa Dongshon. Agad siyang nakilala ni Yuma, at formal itong nagpakilala bilang si Nijika Natsume mula sa Glorious Hawk, kaya naging opisyal na ang kanilang tambalan. Nakangiti, sinabi ni Yuma na nasasabik siyang makatrabaho siya. Gayunpaman, tuluyang binaliwala siya ni Natsumi at tumalikod. Ang malamig niyang reaksyon ay nag-iwan kay Yuma ng pagtataka kung anong nangyayari. Naisip niyang wala siya rito para makipagkaibigan at tahimik lang siyang magmamasid at gagamitin siya sa oras ng pagsusulit. Dahil dito, pinanindigan niya sa kanyang sarili na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa mga mithiin ni Ginoong Takagi. Nagsimula ang unang yugto ng selection exam sa pamamagitan ng isang written test para sa lahat ng mga manlalaro. Habang nagtetest, parang hirap na hirap si Yuma sa mga tanong. Pinipilit niyang mag-concentrate para mahanap ang mga tamang sagot. Sa tabi niya, halatang dismayadong nakatingin si Natsume. Di nagtagal, inihayag ng organizer ang mga resulta, at sinabing ang lahat mula ika-21 pwesto pababa ay madidisqualify. Dahil sa kaba, nakadaop ang mga kamay ni Yuma habang hinihintay ang mga resulta. Nang makita niyang nasa ika-19 na pwesto siya, nagdiwang siya dahil muntik na siyang bumagsak ngunit nasa kompetisyon pa rin siya. Naiinis na tinanong ni Natsumi kung paano sila napunta sa ika-19 na pwesto, at ipinaliwanag ni Yuma na may mga tanong kasi sa English at French. Pinagalitan siya ni Natsumi, at sinabing isa itong pangkaraniwang kaalaman, ngunit humingi ng tawad si Yuma at inamin na pinili lang niya ang mga sagot na mukhang pinaka-interesting. Sunod, ipinakita sa board na nakuha ng tambalang Soma Kiria at Izuchi Shino ang unang pwesto. Sa inanunsyong iyon, lumingon ang lahat ng manlalaro upang tingnan ang nakakuha ng unang pwesto na tambalan. Kinilala sila ni Natsume bilang Crimson Blade, ang sikat na tambalan ng mga manlalaro na mabilis sumisikat. Gulat siyang naisip na nakuha pa rin ng mga ito ang unang pwesto sa written exam. Dahil dito, humarap si Natsume kay Yuma at tinanong kung sa susunod ba ay kikilos na siya na parang nakasalalay dito ang buhay niya. Nakangiting sumagot si Yuma na susubukan niyang maging mas mahinahon tungkol dito. Inihayag ng organizer na ang susunod na lokasyon ng pagsusulit ay sa Cave of Forgotten Time. Ipinaliwanag niyang isa itong dungsyon na may tila labirintong hugis na nakakalito sa direksyon at oras. Kasabay noon, inihayag ang misyon. Kumuha ng 3 hiyas sa loob ng 2 oras upang makapasa sa pagsusulit. Bago sila pumasok, nagbigay ang organizer ng huling mahalagang babala sa mga manlalaro. Ipinaalam niya sa kanila na ang mga kuwebang limestone ay naging pugad na ng mga halimaw. Pagkatapos ay sinabihan ng isa sa mga manlalaro ang iba na maghanda para sa hamon. Pagkapasok, nakita ni Yuma at Natsume ang isa sa mga kumikinang na hiyas sa pader ng kuweba. Hawak ang nakuha, nagdiwang si Yuma sa magandang simula, at sinabing 2 na lang ang kailangan nila. Iminungkahi ni Natsume na magmadali silang hanapin ang iba pa. Pero hindi dapat nila ibaba ang kanilang depensa laban sa mga halimaw. Habang naglalakad, huminto si Yuma at maingat na pinagmasdan ang isa sa mga pader ng kuweba. Hinawakan niya ang pader at nagtataka kung ano ang kakaibang marka na yon. Nahinuha ni Yuma na kung susundan nila ang markang mas umiitim habang papalapit, mararating nila ang pinagmumulan ng mahikang kapangyarihan. Mabilis niyang itinuro ng masigla ang isang bagay na natagpuan niya sa unahan. Nagtataka, lumingon si Natsume at gulat na tumingin sa itinuro nitong direksyon. Tuwang-tuwang itinuro ni Yuma ang sumunod na hiyas at pinuri siya ni Natsume dahil sa talas ng paningin niya. Bunot ang sandata, sinabi ni Yuma na kung sisirain nila ang harang gamit ang atake mula sa malayo, magiging napakadali na lang nito para sa kanila. Sa isang iglap, napagtanto niya na ang tambalan ni Soma Kiria at Izuchi Shino ay nasa likuran na nila. Nakangiting nagtanong si Soma kung nauna nilang nahanap ang hiyas at sinabing maghahanap na lang sila sa iba. Kasabay nito, basta na lang tumalikod at umalis ang tambalan, iniwan sina Yuma at Natsume. Nagkomento si Natsume na maginoo ang mga ito dahil malaki ang tiwala nila sa kanilang kakayahan anuman ang estado ng kanilang kasikatan. Isang atake ang sumira sa harang, dahilan para bumagsak sa lupa ang hiyas. Nang makawala ang item, kinuha ito ni Natsume at nagdiwang si Yuma sa pagkuha ng kanilang pangalawang hiyas. Dahil isang hiyas na lang, tiniyak ni Yuma na matatapos nila ang pagsusulit sa tamang oras. Sa ibang bahagi ng kuweba, naglalakad naman ang tambalang sina Kyusuke Narumi at Teppei Shimada. Kahit pareho silang natira na lang, nagrereklamo si Kyusuke dahil kailangan niyang makipareha sa isang madungis na matandang lalaki samantalang gusto niya ng malakas at magandang mandirigma.
Biglang may lumitaw na mahinang halimaw sa harap ni Kyusuke. Sa parehong sandali, inatake siya ng maliit na nilalang gamit ang malakas na electric shock. Habang nagmamakaawa ng tulong si Kyusuke, masiglang lumapit si Teppei at sinimulang videohan ang eksena. Nang makitang hindi titigil ang kasama niya, napagpasyahan niyang wala siyang ibang magagawa kundi kumilos. Gumamit si Teppei ng isang malaking energy shield para durugin ang maliit na nilalang at iligtas ang kanyang kasama. Nang mapansin ang sitwasyon, sumigaw si Yuma na kailangan nilang tumulong at tumakbo papunta sa panganib. Hawak ang kanyang sandata, sumugod siya sa laban ng walang pag-aalinlangan. Agad pagkatapos, inatake ni Natsumi ang isang higanting nilalang na lumitaw. Matapos ang laban, nagpasalamat ang isang manlalaro sa tulong nila, nagpapaliwanag na naging kampante siya kaya siya napaligiran. Habang sinasabi ni Natsumi na mabuti yon, tinanong siya ni Yuma kung nasaan ang partner niya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kisuke Narumi mula sa likod ng isang bato at pinapanood ang eksena. Tiyak ang tingin, napagpasyahan niyang ito na ang tamang oras para kumilos. Sa isang mabilis na galaw, gumamit siya ng skill para nakawin ang 2 gem na nakuha nila. Hawak ang mga gamit, nagdiwang si Kyosuke dahil naging ayon sa plano ang lahat at naiwang gulat si Yuma. Sa sobrang galit, iniutos ni Natsum na ibalik ang ninakaw nito at nagsimulang sumigaw. Biglang lumitaw si Teppei Shimada at sinuntok ang lupa na lumikha ng isang shockwave. Mula sa pagyanig, gumuho ang lupa sa ilalim nila kaya nahulog silang dalawa sa isang hukay. Mula sa itaas, pinuri ni Kyosuke ang partner niya sa magandang galaw. Ibinunyag ni Shimada na nahulog sila sa bitad, habang idinagdag ni Kyosuke na naghihintay lang sila ng uto-utong mabibiktima. Dahil nasa kanila na ang 3 gem, inihayag ni Kyosuke na tatapusin na nila ang pagsusulit sa unang pwesto. Hindi pa rin makapaniwala na inis si Natsum na ginamitan sila ng stealing skill. Dahil dito, napagtanto ni Yuma na sa nangyayaring ito, babagsak sila sa pagsusulit. Tinulungan ni Yuma si Natsum na makaahon mula sa hukay na kinahulugan nila. Matapos magpasalamat ni Natsum, minadali siya ni Yuma, sinasabing wala na silang oras at kailangang habulin ang kabilang Perez. Nang magsimulang tumakbo si Yuma, bigla siyang napilitang huminto. Nagtataka, lumingon siya para tingnan kung ano ang pumigil sa kanya. Hinawakan siya ni Natsum at sinigawan na huminto agad. Pagkatapos ay tinitigan niya ito ng masama nang walang sinasabing kahit ano. Sa unahan, napansin nila si Kyosuke sa lupa, sumisigaw papunta sa direksyon nila. Nagmamakaawa siya ng tulong habang nagpapaliwanag na biglang may lumitaw na mga crystal monster. Pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking crystal golem, at makikita ang huling gem sa dibdib nito. Nagdududa, nagtanong si Natsumi kung isa na naman itong panlilinlang para may manakaw ulit siya sa kanila. Desperado, itinanggi ito ni Kusuke at ipinilit na nagsasabi siya ng totoo, kahit alam niyang hindi niya sila masisisi sa pagdududa. Ipinakita sa eksena ang pares na naunang nanlinlang sa kanila na ngayon ay nasa malaking panganib. May desperadong mukha, patuloy na nagmakaawa si Kusuke para humingi ng tulong. Nakatuon ang kanyang nagmamakaawang mga mata ng direkta kina Yuma at Natsum. Nang makita ang eksena, sinabi ni Yuma na gusto niyang subukang magtiwala sa kanya dahil kung totoo ito, baka mapatay talaga ang bata. Hawak ang kanyang sandata, idineklara ni Yuma na kung ganoon, mas pipiliin pa niyang malinlang. Nang makita ang desisyon niya, napabuntong hininga na lang si Natsumi dahil hindi siya sang-ayon. Pagkatapos ay humarap siya kay Kusuke at binalaan ito na mas mabuting ibalik niya ang gem kung ililigtas nila siya. Nagtaka si Kusuke kung bakit sinusubukan pa rin siyang pagkatiwalaan ni Yuma matapos siyang linlangin. Habang pinagmamasdan niya ang ngiti ni Yuma, naisip niya kung nag-enjoy ba talaga ito sa sitwasyon. May halong gulat at paghanga, naisip ni Kusuke kung gaano kaastig si Yuma. Inihagis ni Yuma ang kanyang boomerang, pero walang epekto ang atake sa Crystal Golem. Yakap ang walang malay na partner niya, binalaan sila ni Kusuke na mag-ingat dahil kahit ang mga atake ng kapatid niya ay hindi umubra. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, sinabi ni Yuma na naiintindihan na niya ang problema. Pagkatapos ay naghanda siya sa laban bitbit ang bago niyang demon-piercing rapier. Ipinakita ng system ang paglalarawan ng sandata, nagpapaliwanag na binabaliwala nito ang depensa at nagbibigay ng triple damage sa mga inorganic na nilalang. Pagkakita sa plano, inihanda ni Natsumi ang kanyang bow at sinabing kukunin niya ang atensyon ng halimaw. Pagkatapos ay nagpakawala ang golem ng sunod-sunod na energy beam sa direksyon niya. Pero lumitaw si Yuma at hinarang ang mga atake bago pa man ito tumama sa kanya. Gamit ang nagawang panggagambala, sumugod siya at direktang tinusok ang core ng golem gamit ang bago niyang sandata. Dahil sa direktang tama, nagkabitak-bitak ang katawan ng golem at umilaw ng matindi. Nang makitang gumana ang atake, naghanda si Yuma para harapin ang mga natitirang crystal monster. Sa isang mabilis na galaw, pinasabog niya ang isa sa mga mas maliliit na nilalang na sumusugod sa kanya. Gayunpaman, biglang may lumitaw na isa pang halimaw sa kanyang blind spot kaya siya nagulat. Naghanda ang nilalang para magbigay ng direktang suntok sa kanyang mukha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Kusuke mula sa likod at pinigilan ang halimaw bago pa ito makaatake. May nakakalokong ngiti, mariin niyang pinigil ang pag-abante ng nilalang. Pinuri siya ni Yuma sa kanyang tulong, tinawag siyang Mr. Magnanakaw.
Sinasamantala ang pagkakataon, pumwesto siya sa likod ng isa sa mga mas malalaking crystal golem. Nanatiling nakatutok ang kanyang tingin, hinihintay ang tamang pagkakataon para gawin ang susunod na galaw. Samantala, dinurog ni Teipei Shimada ang isa sa mga purple crystal monster gamit ang isang suntok. Nakangiting nagkomento siya na nabigla lang siya kanina. Nagpasalamat pagkatapos si Kusuke para sa tulong na natanggap niya. Pagkatapos ay sumugod si Yuma at inatake ang huling natitirang maliit na crystal monster. Ang suntok ay tuluyang bumasag sa nilalang, nagtapos sa unang bahagi ng labanan. Nakaunat ang kamay, sinabi ni Yuma na tapos na ang lahat at pwede na silang mag-relax. Emosyonal at umiiyak, tinawag siya ni Kusuke na Kuya Playboy. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa panlilinlang sa kanila kanina at nangakong susundin siya habang buhay. Naiinis, pinagsabihan siya ni Natchum, sinabing sinasabi lang niya kung ano ang pabor sa kanya at hindi pa rin siya napapatawad nito. Biglang nabaling ang kanyang tingin sa isang purple gem sa lupa. Habang pinupulot ito, napaisip si Natchum kung isa rin ba ito sa mga exam gem. Kinalkula ni Yuma na dahil may 3 halimaw, siguro'y may mga gem din ang 2 pa bilang pinagkukunan nila ng lakas. Hawak ang 3 gem, nagdiwang sila sa kanilang tagumpay at nagpa siyang bumalik bago maubusan ng oras. Pagbalik sa starting point, nagtipon ang grupo kasama ng ibang mga manlalaro sa harap ng organizer. Inanunsyo ng organizer na ang 12 pares na nagdala pabalik ng lahat ng 3 gem ay nakapasa na sa simulated battle phase. Nagdiwang ang mga manlalaro sa pagpasa habang naghahanda sila para sa final exam. Mula sa di kalayuan, nagtanong ang isang manlalaro sa isa pa kung anong nangyari sa babaeng umiiyak. Ipinaliwanag niyang napatay ng isang halimaw ang partner ng babae habang magkahiwalay sila. Sa tabi niya, isang babaeng manlalaro ang kumukomfort sa kanya, sinabing lumaban siya ng matapang. Naghinagpis ang duo na sina Soma at Izuchi, sinasabing huli na sila para iligtas siya. May seryosong mukha, sinabi ni Soma sa babae na hindi niya ito kasalanan. Samantala, isang imahe ng dugo ang kamay niya ang lumitaw habang iniisip niyang siya talaga ang naputol ang eksena sa isang mabilis na alaala ng partner nito, nakatumba at natalo sa laban. May isang nakakakilabot na ngiti, tinapos ni Soma ang kanyang iniisip, sinasabing labis siyang nakikiramay sa nangyari. Naganap ang final exam sa isang malaking arena na may mga tarangkahan at arkitekturang Eastern style. Mula sa kanyang platform, naghanda ang organizer na i-anunsyo ang huling yugto ng pagpili. May matatag na boses, idineklara niyang sisimulan na nila ang final exam. Pinaliwanag niyang papasukin nila ang mga dungjo ng 4 Beast Generals at susubukang talunin ang mga boss. Ipinakita sa isang mapa ang 4 na boss dungeon na nakakonekta sa isang central hall. Matapos ang pagtalo sa kanila, papasa ang 5 team na may pinakamataas na contribution score. Nagulat si Natchum nang mapagtantong ang 4 Beast Generals ay mga level 300 na kaaway. Sa tabi niya, pinagmamasdan ni Yuma ang doong sina Soma at Izuchi nang may pagdududa. Napansin niya ang mga sariwang mansa ng dugo sa sandata ni Soma, naaalalang hindi naman dumudugo ang mga halimaw sa kuweba. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Yuma na baka may kinalaman ang 2 iyon sa pagkamatay ng manlalarong iyon. Dinala pagkatapos ang mga manlalaro sa Central Hall ng 4 Beast Generals Donjon. Sa harap ng isa sa mga pinto, inanunsyo ni Soma na haharapin nila ang fire room at inimbita ang sinumang gustong sumali sa kanila. Sa pagkakarinig sa imbitasyon, nagkatinginan ang ibang manlalaro ng may pag-aalinlangan at takot. Nagkomento ang isa sa kanila na kahit may tulong, masyadong mababa ang level nila kaya dapat silang mag-focus sa mas mahihinang kalaban. Sumang-ayon si Natchum sa diskarte at sinabing dapat din silang magsimula sa pag-level up. Biglang itinaas ni Yuma ang kanyang kamay at nag-alok na sumali sa kanila. Nagulat sa kanyang desisyon, tinanong siya ni Natchum, ngunit lumapit siya at sinabing magkasama silang aalis. Sa seryosong tingin, sinabi ni Yuma na naku-curious din siya sa mga pamamaraan nila. Sumang-ayon naman si Soma sa partnership at sinabing inaasahan nila siya. Pagpasok sa kwarto, nakaharap nila ang Fire Beast General na si Forza. Nagkomento si Soma na mukhang malakas ang halimaw pero hindi ito ubra sa kanila. Dahil dito, sumugod si Izuchi at nagpakawala ng isang malakas na hampas ng kanyang martilyo. Kahit na nakaiwas ang halimaw, napagtanto niya na na-activate ang kanyang pangalawang plano. Naglabas ng electric charge ang martilyo na nagparalisa sa Fire Beast. Sa tagumpay ng patibong, idineklara ni Izuchi na naayon sa plano ang lahat. Binati siya ni Soma sa kanyang ginawa at sinabing ipaubaya na sa kanya ang susunod. Ginamit niya ang kanyang Burning Blade ability at nagbigay ng matinding saksak na tumalo sa halimaw. Pagkatapos ng laban, lumingon si Soma at nagkomentong napakadali ng kanilang panalo. Sa pagmamasid sa nangyari, napaisip si Yuma na kahit nanalo sila, parang hindi man lang sila nagsasaya. Pinuri sila ni Natchum sa kanilang kamangha-manghang teamwork at sinabing wala na silang pagkakataong tumulong pa. Sa nakatitig na paningin, naghanda si Soma para sa susunod na bahagi ng kanyang plano. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yuma at mabilis siyang lumingon. Sa likuran niya, pinapanood ni Natchum ang eksena ng may gulat na reaksyon. Walang pag-aalinlangang sinangga ni Yuma ang atake mula kay Soma, na akma siyang sasaksakin mula sa likod.
Sumunod, pumwesto rin si Izuchi para umatak kay Natsume. Nakangiting tinanong ni Soma kung napagtanto na ba niya ang tunay nilang motibo. Kinumpirma ni Yuma ang kanyang hinala at inakusahan silang mga player killer. Ang revelasyong ito ay nag-iwan kay Natsume ng matinding pagkabigla sa kanyang narinig. Nang may pananabik na ngiti, sinabi ni Izuchi na dumating na rin ang main event. Hawak ang kanyang rapier, inakusahan sila ni Yuma na sila ang may kasalanan sa mga biktima ng nakaraang exam. Binalikan siya ng tanong ni Soma, ano ba ang masaya sa pagpatay ng mga halimaw? Nang may sadistikong ngiti, ipinaliwanag niya na kapag tao, nakikita nila ang mukha ng matinding takot. Idinagdag ni Izuchi na kinikilabutan siya sa tuwa kapag naiisip niya ang mga magiging reaksyon nila. Nakalahad ang kamay na ipinaalala sa kanila ni Soma na kapag pumunta sila sa bagong kontinente, araw-araw silang mabubuhay sa panganib. Nang may nakakatakot na tingin, tinapos niya sa pagsabing ganito na ang mundo ngayon, at dapat lang nahayaan silang maglaro sa gusto nilang paraan. Nang magtangkang magsalita si Ludian, pinutol siya ni Yuma at sinabihan ang mga tarantadong iyon na huwag siyang subukan. Humarap kay Soma, nagpatuloy siya, inakusahan silang nagnanakaw ng kinabukasan ng iba habang napakawalang bahala nila. Puno ng galit ang boses na sumigaw si Yuma na hindi ito ang ibig sabihin ng paglalaro. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang paglalaro ay dapat nagpapalawak sa mga posibilidad ng mga tao. Idinagdag naman ni Ludian na tungkol ito sa pagpapalawak ng kinabukasan. Nang may pagmamalaking tingin, tinawag ni Ludian ang pangalan ni Yuma. Kasabay nito, matinding umilaw ang kamay ni Yuma habang inihahanda niya ang isang bagong skill. Sumugod siya at ginamit ang kanyang kamay upang direktang sanggain ang espada ni Soma sa isang sagupaan ng enerhiya. Nagulat sa kanyang ginawa, nag-react si Soma na may halong pagtataka. Nang may nakapokus na paningin, inactivate ni Yuma ang kanyang mimicry skill upang kopyahin ang sandata ng kalaban. Hindi nagtagal, lumitaw ang kopya ng espada ni Soma sa kanyang kamay, at nagkaharap silang dalawa sa salpukan ng kanilang mga talim. Nakangiting nagkomento si Soma na ngayon lang siya nakakita ng ganitong skill. Binalaan niya siya na kahit pa kopyahin ang equipment, magkaiba pa rin ang kanilang mga stat. Dahil sa nakahihigit na lakas ng kalaban, naitulak patalikod si Yuma sa bigat ng atake. Kasabay nito, lumitaw si Izuchi mula sa likuran para maghanda ng sorpresang atake laban sa kanya. Habang papalapit ang talim, lumingon si Yuma na may bakas ng matinding gulat. Nang may sadistikong ngiti, nagdiwang si Soma at sinabing ito ang mukhang gustong-gusto niyang makita. Biglang nakuha ng isang pili ang pansin ni Yuma patungo sa gilid. Nakadapa sa lupa, nakadiin si Natsume habang nakatutok ang sandata ni Izuchi sa kanyang leg. May malupit na ngiti, tinanong ni Izuchi kung masakit ba ito at tinawag siyang nakakaawa. Pagkatapos ay nagdeklara ang isang boses na mamamatay na silang lahat ngayon. Lumingon si Soma kay Yuma at nakangiting nagtanong kung ano na ang gagawin niya ngayon. Wala nang kawala, hinarap ni Yuma ang kalaban ng may ekspresyon ng matinding galit at determinasyon. Habang nasa lupa, binalaan ni Yuma ang partner niya na mukhang delikado na ang sitwasyon. Mula sa kanyang pinagtataguan, napagtanto ni Teppei Shimada na pumalpak ang plano nilang agawin ang huling atake. Agad nilang natalo ang boss. Doon napagtanto ni Teppei na hindi lang basta malakas ang mga kalabang ito. Mga mamamatay tao sila na pumapatay para katuwaan. Sinabi ni Kyusuke Narumi na hindi sila makakatulong dahil masyado silang malakas at siguradong papatayin din sila. Mabilis na sumang-ayon ang dalawa. Ang tanging magagawa na lang nila ay umalis doon ng mabilis hanggat kaya nila. Habang tumatakbo, humingi ng tawad si Kyusuke Narumi sa grupo at nangakong bibisitahin na lang niya ang mga puntod nila mamaya. Gayunpaman, nag-ipon ng lakas si Yuma para magsalita habang kaya pa niya. Pinatigil niya sila kaagad, pinagbantaang sasabihin sa mga examiner ang ginawa nila para maparusahan sila. Napangiti si Soma Kiria at sinabing kahit na makaligtas sila rito, salita pa rin ito ng dalawang nobody laban sa sikat na duo na hinahangaan ng lahat. Pagkatapos ay nagtanong si Soma kung sino ang paniniwalaan ng mundo. Nag-react si Teppei Shimada sa narinig niya. Pagkatapos ay nag-focus siya sa kabalyero at nakilala ito. Dahil dito, naalala ni Teppei ang isang partikular na araw sa fighting ring. Sa kanyang alaala, inatake siya ng kanyang kalaban at idineklarang nanalo siya ng patas. Naalala niya kung paano sinabi ng kalaban niya na isang sikat na fighter na na-fall siya nito kahit na ito ay purong kasinungalingan. Kasabay nito, naalala niyang walang naniwala sa kanya at dahil sa matinding pambabatikos, napilitan siyang magretiro. Kaya nagdesisyon si Teppei na gagawin niya ang lahat para umangat at doon na siya nagsimulang mag-livestream. Inamin niyang ang pagiging player ay paraan lang para gumawa ng content at pati ang bagong kontinente ay para lang humakot ng views. Kahit inisip niyang kaya niyang magpanggap lang para makaraos, nararamdaman niyang may iba sa pagkakataong ito. Sa huli, inamin ni Teppei sa kanyang sarili na pinapakulo pa rin ng mga taong tulad nila ang kanyang dugo. Dahil hindi maintindihan, tinanong ni Kyusuke Narumi ang partner niya kung anong nangyari sa kanya bigla. Samantala, inatapakan ni Soma Kiria si Yuma na nakahandusay na sa lupa. Habang nakatapak sa kanya, binalaan siya ni Soma na hihiwain niya ito ng napakabagal at pinagbawalan siyang mawalan ng malay. Sa kanya ito hinawakan at inutusang sumigaw si Yuma para sa kanya.
Isang boses ang sumingit sa kanya habang napagtanto ni Yuma na ito ang tunay at nakakatakot na mukha ng kanyang kalaban. Lumingon naman si Soma sa pinanggalingan ng tunog. Pagkatapos, itinutok ni Teppei Shimada ang kanyang kamera at sinabing ito ang mga tunay na mukha ng sikat na duo. Crimson Blade, ang kanyang mukha ay nanggagalaiti sa galit. Pilit na inalam ni Soma Kiria kung bakit sila nandun. Kinakabahang ipinaliwanag ni Kyusuke Narumi na naisip nilang may mangyayari, kaya palihim silang pumasok sa lugar. Nanginginig si Kyusuke Narumi habang inihahanda ang sarili sa susunod na mangyayari. Dahil doon, nagbabala si Teppei Shimada na bawi ito sa nangyari dati, habang kinumpirma ni Kyusuke na magbibigay sila ng cover. Pagkarinig dito, tumingin si Yuma sa kanila na pagtanto ang hindi inaasahang tulong. Nagreklamo si Soma Kiria na sinira nila ang pinakamagandang parte, at nagbantang papatayin sila, ngunit inako ni Izuchi Shino ang responsibilidad sa pag-ayos ng sitwasyon. Sumunod, sumugod sa kanila si Izuchi Shino, at tinawag silang mga uod. Umatake siya gamit ang kanyang martilyo, pero nagawang sanggain ni Teppei Shimada ang atake gamit ang kanyang shield ability. Habang dumidepensa, sumigaw si Teppei na sabik siyang makita kung paano siya makikipagsabayan sa isang tulad niya. Hinamon naman siya ni Izuchi na tiisin ang kanyang Hammer of Judgment habang mas idinidiin niya ang pag-atake. Nakadapa pa rin, nagpasalamat si Nijika Natsume sa dalawa para sa tulong nila. Hindi nagtagal, nakakita siya ng pagkakataon at naghandang tumira ng kanyang pana. Ibinunyag niya na mas malakas ang charge shot ng kanyang pana kaysa sa mga baril at hiniling sa kanilang bigyan siya ng oras. Agad sinabi ni Kyusuke Narumi na naintindihan niya ito at ipinaubayan na sa kanila. Pagkatapos ay naghagis siya ng isang item papunta sa mga kalaban nila. Sumabog ang bagay at naging kumakalat na usok na bumalot kina Soma Kiria at Yuma sa gitna ng bulwagan. Sa loob ng usok, naghanda si Yuma ng isang skill at sinabing malaking tulong ito. Habang tumitindi ang labanan, sumigaw si Izuchi Shino habang sumusugod sa kalasag ng kanyang kalaban. Habang nakahanda ang kanyang pana, sinabi ni Nijika Natsume na puno na ng enerhiya ang palaso at nakasalalay ang lahat sa tira na ito. Pagkatapos noon, buong lakas niyang pinakawalan ang kanyang sumasabog na palaso patungo sa kalaban. Direktang tumama ang pag-atake kay Soma Kiria na sumigaw sa sakit dahil sa lakas ng enerhiya. Dahil sa lakas ng pagsabog, tumilapon ang kanyang katawan patalikod na lumikha ng alikabok. Habang sinusubukang makabawi, sinabi ni Soma na hindi sapat ang ganitong atake para mapigilan siya. Gayunpaman, nang tamaan siya ng panibagong atake, nagulat siya nang mapansin niyang naiiba ang espada ni Yuma. Sinamantala ni Kyusuke Narumi ang pagkakataon at sinabing nakababa ang depensa ng kanilang kalaban. Sa isang mabilis na galaw, ninakaw niya ang armas ni Soma at inihagis ito habang sumisigaw na saluhin ito ng kanyang kasama. Nang masalo ang espada, idineklara ni Yuma na dito na magtatapos ang paghahari-harian ni Soma. Pagkatapos, inaktiba niya ang pilyong espiritu sa loob ng talim. Dahil dito, nagbagong anyo ang arma sa tunay nitong forma, ang Evil Exorciser. Napaisip si Yuma na marahil ganito talaga dapat ang hitsura ng espada para magamit ng tama. Pagkatapos ay humakbang siya ng buong tapang palapit sa kanyang kalaban. Sa matinding takot, sumigaw si Soma Kiria na lumayo siya at huwag nang lumapit pa. Hawak ang espada, sumugod si Yuma at direktang sinaksak si Soma Kiria sa dibdib. Sinabi niya pagkatapos na hindi mapapatawad ang ginawa ng kanyang kalaban. Tinapakan ni Yuma ang dibdib ng bumagsak na kabalyero. Habang papalayo ang kanyang grupo, nagbabala siya na pagbabayaran ni Soma ang lahat ng ito. Sa ibang lugar, hinihintay ng lahat ng manlalaro ang resulta ng pagsusulit sa loob ng isang malaking kuweba. Pagkatapos noon, nagtulungan silang apat at nagawang talunin ang isa pang boss. Isang tagapagbalita ang nagdeklara na tapos na ang selection exam at binati ang 10 na pili para sa bagong kontinente. Nang makita ang kanilang pangalan sa listahan, nagdiwang sina Yuma at Kyusuke Narumi dahil nakapasa sila. Binati ni Nijika Natsume si Yuma na muling nagdiwang sa nakamit ng kanilang grupo. Sandali niyang tinitigan ang sariling kamay ng tahimik. Pagkatapos, nag-high five sina Nijika at Yuma para ipagdiwang ang kanilang pagkapanalo. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw siya sa isang silid sa harap ng mesa ni Shoya Takagi. Nang makita ang resulta, napansin ni Shoya Takagi na pumasa si Yuma at pinlano niyang gawin itong tauhan ng kanyang guild ayon sa gusto niya. Dahil dito, inalok niya si Nijika ng isang item na gagamitin sa bagong kontinente sa sandaling makahanap siya ng pagkakataon. Ang bagay na ito ay ang Eye of Mithra, isang manika na kayang kontrolin ang sinumang titingin sa mga mata nito ng 10 segundo. Nang makita ang item, napagtanto ni Nijika Natsume na isa itong mind control tool. Sa pagkakataong ito, pinilit siya ni Shoya Takagi, na sinasabing magagawa niya ang misyon alang-alang sa kanilang makatarungang paninindigan. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, kinuyom ni Nijika Natsume ang kanyang kamao at sumagot na naiintindihan niya ang utos. Dumating ang grupo sa isang malaking gusali kung saan ginaganap ang isang trading event para sa mga manlalaro. Sa loob, abala ang lugar sa mga taong bumibili at nagbebenta ng mga kagamitan. Sinabi ni Yuma na hindi siya makapaniwala sa dami ng taong nagtipon sa trading hub.
Hindi nagtagal, sinabi ni Nijika na Chum na kailangan nilang ayusin ang kanilang mga armas at gamit bago pumunta sa bagong kontinente. Pinayuhan siya ni Yuma na mag-ingat dahil karaniwan na sa laro ang mga scam tulad ng pagpapalit ng peking item. Gayunpaman, huli na ang kanyang babala. Hawak ang isang sira-sirang item, naghinagpis si Nijika na Chum na dapat pinaalalahanan siya nito ng mas maaga at tinanong kung nagbibiro ba siya. Ipinaliwanag niya pagkatapos na may nag-alok na magbenta sa kanya ng magandang gear at mukha naman itong mabuting tao. Sa kanyang alaala, isang nagtitinda ang nagpakita ng Gale Cloak at sinabing isa itong dekalidad na item sa murang halaga. Dahil dito, inalok ng nagtitinda ang item sa halagang 70,000 yen. Naalala ni Nijika na Chum na inisip niyang napakamura nito para sa isang item na nasa maayos na kondisyon at may agility effect. Nang walang pag-aalinlangan, sumigaw siya na bibilhin niya ang item at nagpasalamat ang nagtitinda sa kanyang pagbili. Ipinaalam ng nagtitinda na ipinadala na ang item sa kanyang inventory at ipinagdiwang niya ang pagbili. Subalit, nang suriin niya ito, natuklasan niyang isang sira-sira at walang kwentang kapalang ang kanyang natanggap. Sa labis na pagkalito, tinawag ni Nijika ang nagtitinda para sabihing maling item ang naibigay, ngunit napagtanto niyang naglaho na ito. Habang nakatitig si Nijika sa blankong counter, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Napagtanto ni Yuma na malamang pinalitan ng nagtitinda ang item habang abala ito sa pagkuha ng pera. Patuloy niyang tinitingnan ang peking item na nakuha niya kapalit ng kanyang pera. Habang nalulumo si Nijika dahil wala na siyang mabibili, sinabi ni Yuma na kailangan lang nilang bawian ang scammer. Naguguluhan, tinanong niya si Yuma kung paano nito planong gawin yon. Nakangiti, idineklara ni Yuma na hindi niya hahayaang maliitin ng nagtitinda ang isang jester. Lumingon siya sa kanyang grupo at sinabing manood lang sila. Mula sa hindi kalayuan, bumalik ang nagtitinda sa kanyang pwesto at nagpatuloy sa pagbebenta. Maya-maya, nilapitan ni Yuma ang lalaki at kinuha ang kanyang atensyon. Mawalang galang na po, tinanong niya kung pwede rin siyang makipagpalitan dahil nakita niyang marami itong ibinibentang item kanina. Nasabik sa alok, tumawa ang nagtitinda at agad na pumayag makipagtransaksyon. Ipinaliwanag ni Yuma na kapos siya sa pera, pero gusto niyang subukang ipalit ang nag-iisang item na meron siya. Pagkakita sa inalok niya, lumaki ang mga mata ng nagtitinda sa matinding pagkagulat. Ang inilabas na item ay isang sinaunang mahiwagang gintong espada. Pagkatapos ay tinanong ni Yuma kung ano ang tingin niya, sabay-sabing naiisip niyang mahirap itong ipagpalit. Sa pag-akalang nakahanap siya ng malaking uto-uto, sinabi ng nagtitinda na pwede siyang mag-alok ng ilang item bilang kapalit. Kasabay nito, ipinakita niya ang tatlo sa kanyang mga produkto at nagtanong kung patas ba itong ipalit. Nagkunwaring nagulat, tinanong ni Yuma kung sigurado ba siyang kayang niyang isuko ang ganun karaming item. Pagkatapos ay tinuro ni Yuma ang Gale Cloak at pumayag na ipagpalit ito sa tatlong napiling item. Ang iba pang napiling item ay isang Thunder Horn Flute at isang Spirit Stone. Nang kumpirmahin ng nagtitinda ang usapan at kunin ang espada, nagdiwang si Yuma sa pagkuha ng maraming magagandang item. Lihim na nanuya ang nagtitinda, inisip na isang tanga ang bata dahil ipinagpalit nito ang isang bagay na 100 beses na mas mahalaga. Sakto namang sumigaw siya na nakahanap siya ng kayamanan, nagsimulang magliwanag ang item sa kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, nag-ibang anyo ang espada bilang isang simpleng sira-sirang kapa sa kanyang mga bisig. Nabigla ang nagtitinda, napagtanto niyang nalinlang siya ng isang skill na kayang baguhin ang paningin ng kalaban. Pagtingala niya, nakita niya sina Yuma at Ludian, at naintindihan niyang isa lamang itong malaking ilusyon. Nakangiti, inasar siya ni Yuma, at tinanong kung naging maganda ba sa kanya ang naging palitan. Matapos iyon, lumitaw si Nijika na Chum, at nakilala siya ng nagtitinda habang tinuturo niya ang mahalagang item na hawak nito. Ipinaliwanag ni Yuma na laging nag-iwan ng butas ang mga mayayabang na tao na nanloloko ng iba. Nakaupo sa sahig, nanlumo ang nagtitinda dahil nalinlang siya at nagtaka kung anong klaseng skill iyon. Pagtingin sa information screen, natulala ang nagtitinda at tinanong kung trickster ba talaga ang class ni Yuma. Sa pagkabigla, napaisip si Yuma kung paano nalaman ng lalaking ito ang kanyang class at kung sino ba talaga siya. Sa wakas ay naintindihan na ng nagtitinda kung paano siya nalinlang, nakilala niya ito bilang isang maalamat na sikretong class. Naalala niya pagkatapos na kinansela ang mga planong isama ang class na ito sa laro at dapat ay itinapon na ito. Sumunod, ibinunyag ng lalaki na bahagi siya sa paggawa ng laro, kahit bilang isang simpleng tester lamang. Ipinaliwanag niya na maraming ibinasurang elemento ang beta version ng laro, tulad ng mga legendary class at pati na rin ang bagong kontinente. Nalilito, tinanong siya ni Yuma tungkol sa ibinasurang kontinente, at nagmungkahi ang nagtitinda na baka may matuklasan siya kung pupunta siya roon. Tumayo ang lalaki at nagkomento na ang isang maalamat na class na tulad ng sa kanya ay nararapat para sa ganoong lugar. Humingi siya ng tawad sa nangyari at ibinalik ang pera kay Nijika, sabay sabing ituring na lamang nilang regalo ang mga item. Kumaway bilang paalam, hiniling ng nagtitinda na maging ligtas ang kanilang paglalakbay. Nagpasalamat, sinabi ni Yuma na mas mag-enjoy siya ng lubos sa bagong pakikipagsapalaran ito.
At sa gayon ay dumating na rin sa wakas ang araw ng paglisan sakay ng barko patungo sa bagong kontinente. Ang lugar ay isang hindi kilalang lupain na bumibihag sa puso ng tao, kung saan nasa kabuluhan ang mundo. Kahit na ganoon, ang ilan sa mga nagising bilang manlalaro ay hindi mapigilang hangarin ng matindi ang lugar na iyon. Idineklara ni Yuma na anuman ang nakaambang panganib, gusto niyang makita ang bagong mundo ng sarili niyang mga mata. Sa kanyang opisina, sinabi ni Shoya Takagi na tiyak na may mga hindi pa nagagalaw na yaman at lupain sa bagong kontinente. Sa kabilang banda, iniisip naman ni Yuma ang mga kultura, pagkain, at mga taong maaari niyang matagpuan doon. Dahil dito, idineklara ni Shoya na ito ang perpektong pagkakataon para ilagay sa ilalim ng kanyang kontrol ang lahat ng may halaga. Habang inaabot ni Yuma ang kanyang kamay patungo sa abot tanaw, ipinangako niya sa kanyang sarili na masisiyahan siya sa paglalakbay. Sa parehong pagkakataon, kinuyom ni Shoya Takagi ang kanyang kamao at nagdesisyong sasakupin nila ang bagong mundo. Kaya naman umalis si Yuma para lubos itong ma-enjoy, habang nagbabalak si Shoya na sakupin at pagsamantalahan ang lahat. Sa loob ng barko, tinanong ni Yuma si Ludian kung malapit na ba sila sa bagong kontinente. Lumapit si Nijika Natchum at sinabing kahit parang ang tagal na nilang nakikipaglaban, pakiramdam niya ngayon ay magsisimula pa lang sila ng isang pakikipagsapalaran. Hawak ang manika sa kanyang mga kamay, nagdesisyon siyang ibibigay niya ito kapag nakarating na sila sa bagong kontinente. Biglang isang ingay sa pasilyo ang nag-alerto kina Yuma at Ludian. Maya-maya, isang miyembro ng tripulante ang natatarantang tumakbo palapit sa kanila, nagbababalang nasa panganib sila. Pagkatapos ay desperado siyang sumigaw na may isang halimaw na lumitaw sa kubyerta. Bago pa siya makatakas, nahuli ang lalaki ng buntot ng halimaw. Habang sumisigaw si Yuma sa kanya nang walang oras para mag-react, pinanood ni Yuma ang nangyari sa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay isang higanteng serpiente ng dagat ang lumitaw mula sa karagatan, pumulupot sa buong barko. Sa kubyerta, nakilala ng isa sa mga manlalaro ang nilalang bilang isang ebay serpent. Sa gulat na makita ito sa ganitong lugar, sumisid pabalik ang halimaw sa maalon na tubig at naglaho sa paningin. Dahil dito, naiwang mag-isa ang barko sa gitna ng madilim at tahimik na dagat. Sa loob ng sasakyan, ipinaliwanag ni Nijika Natchum sa iba pang takot na pasahero na may lumabas na higanteng halimaw mula sa dagat. Napagpasyahan ng doon na nag-una sa pagsusulit na oras na para kumilos ang mga gumagamit ng mahika at nagboluntaryong lumaban. Habang naghahanda sila, isang peres ng pulang mata ang nagliwanag sa dilim. Biglang binasag ng ulo ng serpiente ang pader ng barko, at sinunggaban ang dalawang salamangkero gamit ang mga panga nito. Sumigaw sila sa sakit ng magdulot ng malaking pagsabog sa estruktura ang pag-atake ng halimaw. Matapos ang pagkabangga, ang ngayoy sirang barko ay palutang-lutang na lamang sa karagatan. Sa labas, nagtaka ang isa sa mga manlalaro kung paanong naging ganoon kabilis ang napakalaking nilalang. Nag-aalala, inisip ni Yuma kung nasaan ang mga kasamahan niya, at kung saan susunod na atake ang halimaw, kaya inutusan niya ang lahat na bantayan ang lahat ng direksyon. Nagkawatak-watak ang mga manlalaro sa buong kubyerta, naghahanda para sa susunod na pag-atake. Maya-maya, muling lumitaw ang serpiente sa mismong harapan ni Yuma na napasigaw sa gulat. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon siya pasulong para direktang umatake sa halimaw. Tumama ang suntok sa mukha ng serpiente, at napasigaw ito sa sakit dahil sa pagtama. Pagkatapos ng pag-atake, napansin ni Yuma na tumakas muli ang nilalang at dehado sila sa isang labanan sa dagat. Bigla niyang napansin ang panibagong paggalaw mula sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ay nagsimulang yanigin ng marahas ang barko dahil sa isang pag-atake mula sa kailaliman. Tumakbo sina Teppei Shimada at Kyusuke Narumi kay Yuma, nagtatanong kung para saan ang lahat ng ingay at pagyanig na yon. Sumigaw si Yuma na may higanteng halimaw na umaatake mula sa ilalim at sa ganitong lagay, masisira ang barko. Sa pagkabigo, nagmakaawa si Kyusuke sa kanila na gumawa ng paraan dahil hindi siya marunong lumangoy. Matapos iyon ay nakaranas ng isa pang malakas na pagyanig mula sa ilalim ang sasakyang dagat. Habang nagsisimulang pumatak ang ulan, nagbabala ang isa sa mga manlalaro na hindi natatagal ang kasko at tinawag na duwag ang halimaw. Nang marinig ito, sumigaw si Teppei Shimada sa nilalang na magpakita ito, ngunit pinagalitan siya ni Kyusuke. Nang marinig iyon, nakaisip ng ideya si Yuma. Napagtanto niyang maaari nilang gamitin ang tunog upang palabasin ang halimaw. Naalala niya ang Thunder Horn Flute na nakuha niya sa pakikipagkalakalan. Nang hindi sinasayang ang oras, inilapit ni Yuma ang instrumento sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay hinipan niya ang plauta, na naglabas ng malakas at puno ng enerhiyang alon ng tunog. Kumalat ang enerhiya sa tubig at direktang tinamaan ang nakatagong nilalang. Hawak ang kanyang espada, ipinahayag ni Yuma na kamumuhian ng halimaw ang tunog at tiyak na magpapakita ito. Nang maisagawa ang plano, inutusan ni Yuma ang lahat na sabay-sabay na umatake sa sandaling lumitaw ang halimaw. Mula sa kailaliman, bumukas ang isang pares ng pulang mata sa dilim. Pagkatapos ay lumabas mula sa tubig ang serpiente at sumugod sa grupo. Sa mismong sandaling iyon, sumigaw si Yuma na umatake na ang lahat. Naglunsad ang mga manlalaro ng pinagsamang pag-atake na direktang tumama sa nilalang.
Umungal sa sakit ang serpiente nang bombahin ito ng sabay-sabay na mga atake. Pagkatapos ng pag-atake, bumagsak na natalo ang katawan ng higanteng halimaw sa kubyerta ng barko. Nakahinga ng maluwag, ipinagdiwang ng grupo ang kanilang tagumpay, naghihiyawan na nagtagumpay sila at ligtas na. Sa pagkakatalo ng halimaw, nakatanggap ng abiso si Yuma na tumaas ang kanyang level at nag-unlock ng bagong kasanayan. Habang nag-isip siya tungkol sa epekto ng bagong diskarte, may napansin siyang kakaiba. Biglang hinila pababa ang lahat ng manlalaro sa kubyerta, sumisigaw habang sila ay nahuhulog. Ngayong nasa ilalim na ng tubig, nakita ni Yuma si Nijika na Chum na lumulubog at isinigaw ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay sinimulan niyang labanan ang antok para manatiling gising habang unti-unting nawawala ang kanyang malay. Bago pa siya mawala ng malay, isang kamay ang lumitaw at hinawakan ang sa kanya sa malalim na karagatan. Pagkatapos, isang bagay na parang ballpen ang dahan-dahang lumutang sa madilim na tubig. Sa isang hindi kilalang aplaya, lumalalim ang gabi sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahan-dahan, nagsimulang magkamalay ang isa sa mga nakaligtas. Kumikibot ang ulo, umupo si Yuma at nagtanong kung nasaan siya. Nakita niya si Nijika na Chum na walang malay sa tabi niya at isinigaw ang kanyang pangalan. Habang sinusubukan ni Teppei Shimada na gisingin siya, inubo ng tubig si Kyusuke Narumi. Nang makapagtipon na silang lahat, nagtanong si Teppei kung sila lang ba ang nakaligtas sa trahedya. Nagpaalala ito kay Yuma sa unang misyon, ang imbestigahan ang lokal na lugar at makipag-ugnayan sa mga residente. Malinaw ang utos na kahit anong mangyari, kailangang magpatuloy ang pangkat ng imbestigasyon. Pagkatapos ay napagpasyahan niyang wala silang magagawa kundi ang magpatuloy kasama ang mga natitirang miyembro dahil ngayon magsisimula ang tunay na hamon. Naramdaman ni Yuma ang presensya ng isang tao at nagtanong kung ayos lang ba sila. May hawak na lampara, lumapit ang isang matandang lalaki at nagtanong kung kailangan nila ng tulong. Inakay sila ng lalaki patungo sa isang lokal na taberna, isang mainit at kaaya-ayang lugar. Matapos marinig ang kanilang kwento, nagkomento siyang nakakapanlumo ito, ngunit gusto niyang marinig ang lahat tungkol sa kabilang kontinente. Habang kumakain, nasabi ng isa sa mga miyembro ng grupo na sa kabila ng lahat, masaya silang sumama sila. Pinagmasdan ni Yuma ang lugar, iniisip na hindi niya kailanman inakalang makakabisita siya sa izakaya ng laro. Habang kumakain, pinuri ng mga manlalaro ang pagkain, nagkokomentong masarap ito at kakaiba sa anumang natikman na nila noon. Ipinaliwanag ng host na ang putahe ay inihaw na ibon na may ghost mushrooms at nag-alok na ipapakita sa kanila ang bayan kinabukasan. Nasabik si Yuma sa ideya at kinumpirma ng lalaki ang imbitasyon, sinasabing abangan nila ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Nijika na Chum na inaantok siya at inisip kung dahil ba yon sa inumin. Sumang-ayon si Yuma, isinisi ang kanilang pagkapagod sa lahat ng pinagdaanan nila ng araw na yon. Pagkatapos ay nakatulog ang lahat ng miyembro ng grupo sa mesa ng taberna. Inihayag ng lalaki na nakain nila ang lahat ng walang kaalam-alam sa pampatulog na epekto ng mga ghost mushroom. Sa tabi niya, isang nakatalukbong na figura ang nagkuyom ng kamao na handa na sa aksyon. May nakakakilabot na ngiti, inihayag ng pinuno ng grupo na sisimulan na nila ang ritual. Pagkatapos ay inutusan niya silang dalhin ang mga natutulog na manlalaro sa nag-aapoy na altar. Sa ilalim ng liwanag ng pulang buwan, natagpuan ng grupo ang kanilang mga sarili na nakatali sa isang hindi kilalang lokasyon sa harap ng isang dambuhalang estatwa ng halimaw. Paggising, napaisip si Yuma kung nasaan sila at kung paano sila nakarating sa lugar na ito. Tumingala siya at kinuwestiyon ang naglalakihang estatwa ng halimaw sa kanyang harapan. Ang figurang bato ay may nakakatakot na ekspresyon, nakalabas ang mga pangil nito. Sumigaw si Yuma upang gumising ang lahat habang ang iba ay nagpanik nang mapagtantong nakatali sila. Mula rito, nahinuha niyang hindi lang sila basta nakatulog. May kung anong inihalo sa pagkain para pampatulog sa kanila. Lumapit ang pinuno ng kulto at kinumpirmang tumpak ang hinala ni Yuma. Nakangiti, idinagdag ng lalaki mula sa sagradong kulto ni Domard na kinain nila ang lahat ng walang kahit anong hinala. Ibinunyag niya na ang ghost mushroom ay isang nakakalasong uri na tiyak na magpapatulog sa isang tao. Kinumpronta siya ni Nijika na Chumi dahil sa planong paghuli sa kanila simula pa lang at tinanong kung ano ang balak nilang gawin. Sumulyap lang sa gilid ang pinuno at sinabing nagugutom ang dakila. Matapos iyon, inihayag niyang ang mga tao mula sa ibang mundo ay magiging sakripisyo para kay Panginoong Domard. Hindi makapaniwala, tinanong ni Yuma kung talagang sinasamba nila ang isang halimaw. Sinuntok siya ng lalaki at sumigaw na sa pamamagitan ng pagsunod kay Panginoong Domard na poprotektahan ang lungsod, kaya naman isa itong marangal na sakripisyo. Pagkatapos ng suntok, naintindihan ni Yuma na ibinababa nila ang kanilang mga sarili sa harapan ng nilalang kapalit ng proteksyon ng kanilang lungsod. Habang nagpupumiglas, nagmakaawa si Kyusuke Narumi na palayain siya, ikinakatwirang masyado siyang maliit para maging isang magandang pangunahing putahe. Kinwestiyon ni Nijika na Chum ang saysay ng lahat ng ito, ngunit sumigaw ang isa sa mga lalaki na wala ng ibang paraan upang iligtas ang lungsod. Nagpaalala ang sitwasyon kay Yuma kung paanong napilitan siyang tumanggap ng labis na trabaho bilang sakripisyo para sa iba.
Sa alaala, isang boses ang nagsabing kung titiisin lang niya ito, magiging maayos ang lahat. Tapos sasabihin ni Tatsuka na para iyon sa ikabubuti ng lahat at tatanungin kung naintindihan niya. Dahil walang magawa, napilitan na lang si Yuma na pumayag sa sitwasyon. Balik sa kasalukuyan, nanatili siyang tahimik sandali, inaalala ang nakaraan. Dahil dito, nagbabala ang pinuno na walang kawala at inutusan si Alan na simulan ang paghahanda para sa ritual. Kahit ganoon, tila kinukwestiyon ng lalaking nagngangalang Alan kung tama ba talaga itong gawin. Pagkatapos ay binuksan niya ang locket na hawak niya, kung saan nakita ang larawan ng isang babae. Nakuha ng pag-aalinlangan niya ang atensyon ni Yuma, na maiging pinagmamasdan ang pangyayari. Sinabi niya kay Nijika na mukhang may sariling dahilan ang lalaki, habang iniisip kung magagamit ba niya ang kanyang skill kahit pa nakatali siya. Habang nakasabit ang mga manlalaro sa ibabaw ng malaking kaldero, inihayag ng pinuno na magsisimula na ang ritual ng sakripisyo. Pagkatapos ay pinuri niya ang dakilang Panginoong Domard at inutos na simulan ang ritual para dalisayin ang mga sakripisyo. Kasabay nito, nagsimulang mag-awitan ang lahat ng tagasunod ng kulto sa pangalan ng Panginoong Domard. Sabay-sabay, inanunsyo ng pinuno ng kulto na isisilang silang muli bilang putaheng inihahandog sa Panginoong Domard. Kahit nakasabit, nagawa pang sabihin ni Teppei Shimada na kung lulutuin man siya, dapat ay maging sosyal na putahe siya. Sa gitna ng mga tagasunod, nanatiling tahimik si Alan habang pinagmamasdan ang pangyayari. Tinuon ni Yuma ang kanyang atensyon sa partikular na lalaking iyon sa mga miyembro ng kulto. Kaya nagpasya siyang itaya na ang lahat at naghandang gumamit ng isa sa mga skill niya. Kahit nakatali pa rin ang mga kamay, inactivate ni Yuma ang kanyang bluff para lokohin ang isipan ng kalaban. Agad na tinamaan ng skill si Alan na lubos na nagulat sa nakita niya. Sa kanyang paningin, nakita niya ang babaeng nagngangalang Namiya na nakasabit sa lugar ng isasakripisyo. Kinu-question siya ng ilusyon ni Namiya kung bakit niya ginagawa ito. Sa matinding desperasyon, humiyaw si Alan para humingi ng tawad, inaming buong-buo siyang nagkamali. Lumingon siya sa iba at isinigaw na itigil na nila ito agad. Nang ligtas nang nakababa, tinanong ni Yuma si Alan kung anong nangyari kay Namiya. Dito, sinimulang ipaliwanag ni Alan na sila ni Namiya ay bahagi noon ng mga gwardya na nagpoprotekta sa syudad. Sinabi niya na isang araw, nilusob ng nilalang na iyon ang syudad at hindi nila maipanalo ang laban. Kaya may nagmungkahi ng isang kasunduan na mag-alay ng mga sakripisyo kapalit ng kapayapaan. Ipinagpatuloy niya ang kwento, sinabing pinili ng syudad na sumunod. At sa pagpatay ni Domard sa iba pang mga halimaw, bumalik ang kapayapaan. Dahil dito, naalala ni Alan ang isang partikular araw nang magbago ang lahat. Nang araw na yon, ipinaalam sa kanya na si Namiya ang napiling isasakripisyo susunod. Kahit na desperado siya, sinabi ni Namiya na kung ito ang paraan para makaligtas siya at ang syudad, masaya siyang magiging sakripisyo. Pagkatapos ay inalo niya ito, sinasabing makabuluhang sakripisyo ito dahil maraming buhay ang maililigtas. Kasabay nito, nanangis si Alan dahil hindi niya siya napigilan, pero hindi niya malilimutan ang nangyari. Hindi matanggal sa isip niya ang imahe ni Namiya nang hulihin siya ng mga kuko ng halimaw. Tandang-tanda niya ang emosyon sa mukha nito bago lamunin ni Domard. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, inamin ni Alan na nawalan na siya ng pakialam sa lahat at tinanggap ang trabahong mandukot ng mga isasakripisyo. Kasama nito, tinapos niya ang kwento at sinabing masyado na siyang maraming nasabi tungkol sa kanyang kahabag-habag na nakaraan. Matapos marinig ang lahat, naintindihan ni Yuma ang sitwasyon at inabot ang kamay kay Alan. Pagkatapos ay sinabi niya na, kung ganoon, kailangan lang nilang talunin si Domard. Sa hindi paniniwala, sumigaw si Alan na imposibleng matalo ito, at kapag nabigo sila, magiging isang matinding sakuna ito. Dahil dito, lumapit si Teppei Shimada at sinabing gagawin nila yon, dahil kung mabigo sila, tanging mga sakripisyo mula sa kabilang mundo ang makakain. Pagkatapos, nagsalita rin si Nijika Natchum na tinatanong kung pumapayag ba siya sa plano. Tinanong ng lalaking nakaputi si Yuma kung bakit niya isusugal ang sarili para sa syudad na hindi man lang niya kilala. Sumagot naman si Yuma na kaya niya gagawin yon dahil mukhang hindi na siya nasisiyahan. Sa sobrang pagkalito, inulit ng lalaki ang salitang saya na parang hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Kasabay nito, isang alaala ng masayang sandali sa piling ng isang babae ang lumitaw sa isip niya. Naalala niya ang napakagandang ngiti na laging nakaguhit sa labi nito. Inisip ng lalaki na hindi pa niya ito naisip noon. Kinamayan niya si Yuma at sinabing naintindihan niya na angakong gagawin ang lahat ng makakaya para makatulong. Lumingon siya sa kanyang mga tagasunod at nagpaliwanag na kung magtatagumpay sila, hindi na nila kailangang tingnan pa ang mukha ng halimaw na yon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pananalita, nagbibigay ng paalala sa grupo. Gayunpaman, iginiit niyang para ito sa kapakanan ng bagong syudad at sinabing ipaubaya na sa kanila ang gawain. Sumang-ayon naman ang isa sa mga tagasunod sa plano at naghandang tumulong sa anumang kailangan. Kaya opisyal nang tinanggap ang misyon na puksain si Domard na sinasamba ng kulto. Pagkatapos ay sinabi ng lalaking nakaputi na si Domard ay isang halimaw na hindi kabilang sa orihinal na laro. Ngumiti naman si Yuma at sinabing kaya nga mas sulit na matalo siya.
Sa malayo, makikita ang syudad na kailangan nilang iligtas na nilalamon ng apoy sa ilalim ng madilim na kalangitan. Biglang bumagsak ang mga paa ng isang halimaw sa lupa. Pagkatapos ay buong-buong bumulaga sa harapan nila ang nakakakilabot na anyo ni Domard. Habang naglalakad ang grupo sa gubat sa gabi, nagtanong ang isa kung malapit na ba sila sa kanilang patutunguhan. Kinumpirma ng lalaking nakaputi, sabay paliwanag na nasa kalagitnaan ng bundok ang hunting grounds ng halimaw kung saan tanaw ang syudad. Idinagdag niya na nahuhumaling ang halimaw sa paglamon ng mga tao, kahit na orihinal namang nabubuhay ang mga halimaw nang hindi kumakain ng tao. Dahil nalilito, nagtanong ang babaeng nakapula kung ano ang dahilan ng ganoong pag-ugali. Ibinunyag ng lalaking nakaputi na nasarapan lang ang nilalang sa lasa ng laman ng tao. Sa pagkarinig ng mga detalye ng kwento, napangiwi sa takot si Kyusuke Narumi. Ipinagpatuloy ng lalaki ang pagpapaliwanag na kahit gaano ito kalaki, mabilis kumilos ang halimaw at madali nitong pinipira-piraso ang mga tao gamit ang kanyang mga kuko at pangil. Ikinuwento niya kung paanong walang laban ang mga gwardiya ng syudad kay Domard, kahit na binubuo ito ng magigiting na mandirigmang nagprotekta sa lugar ng maraming taon. Ibinunyag ng kwento na sa 30 gwardyang humarap sa halimaw, 4 lang ang nakaligtas. Tapos ay itinuwid niya ito at sinabing sa totoo lang, 4 lang ang pinayagang mabuhay. Sa flashback ng massacre, idineklara ni Domard na masarap ang lasa nila, pero gusto pa niya ng higit pa. Inutusan ng halimaw ang mga nakaligtas na maghanda pa ng mas masasarap na biktima, nang angakong palalagpasin ang buhay nila kapalit nito. Balik sa kasalukuyan, malapit na ang grupo sa lugar ng labanan. Pagdating nila sa may batong puro mansa, pinagmasdan ni Yuma ang paligid at nagsimulang magsalita. Nagbabala ang isa sa mas nakatatandang lalaki na malapit na ang madaling araw at paparating na si Domard. Tinanong ng matanda si Yuma kung kaya ba talaga nitong talunin ang halimaw, na kinumpirma naman niya. Agad pagkatapos, inihayag ni Yuma na lulunurin nila si Domard sa dagat ng sumasabog na apoy. Sa isang mapang-asar na tawa, nakuha ni Kyusuke Narumi ang atensyon ng grupo. Ipinakita niya ang granada na itinabi niya para sa ganitong pagkakataon. Duda ang matanda kung sapat ba ang isang pagpapasabog, ngunit ipinaliwanag ni Yuma na gagamit siya ng abilidad para paramihin ng husto ang bomba. Dahil dito, nagboluntaryo si Teppei Shimada na gamitin ang malakas niyang braso para ihagis ang mga ito at tamaan ng sunod-sunod ang halimaw. Ang plano, kahit gaano pa kalaki o kabilis si Domard, hindi nito kakayanin ang lakas ng tuloy-tuloy na pagsabog. Kahit pa ganoon, nag-aalinlangan pa rin ang matanda sa estratehiya nila. Idinagdag ni Yuma na para gumana ang plano, kailangan lang nilang lumikha ng panandaliang butas sa depensa ni Domard. Bigla na lang, may nag-alok ng buong tapang sa kanyang sarili para sa misyon. Kaya, nagboluntaryo si Nijika Natsume na magpanggap bilang sakripisyo para gulatin ang halimaw. Agad na kinwestiyon ni Yuma ang panganib ng taktikang iyon, kahit alam niyang iyon ang magiging kailangang pagkakataon. Pinakalma siya ni Nijika, na nagsabing magiging ayos lang siya dahil mayroon siyang Gale Cloak na magpapabilis sa kanya. At saka, sinabi nitong naiinis na siyang lagi na lang siyang ang inililigtas. Naintindihan ni Yuma ang determinasyon niya at sinabing may buong paninindigan na tatalunin nila ito kahit anong mangyari. Nagpaalam ang lalaking nakaputi at sinabihan silang, umaasa kami sa inyo. Iniwan ng 2 tagasunod ang sakripisyo sa ibabaw ng bato at saka lumayo. Samantala, pinapanood ni Yuma at ng iba pa ang lahat mula sa malapit na pinagtataguan. Maya-maya pa, nagpakita na si Domard, malakas na bumagsak sa harapan ng alay. Umatungal sa langit ang halimaw at idineklarang gutom na siya. Inanunsyo ng matanda na espesyal ang sakripisyong ito at sinabihan ang halimaw na masiyahan sana siya. Mabilis na sumagot si Domard na hinihintay niya ang sandaling ito, naakit sa amoy ng isang dalaga. Pagkatapos, idineklara ng lalaking nakaputi na tatapusin na nila ito, umaasang gagana ang plano. At kasabay noon, yumuko ang halimaw para lamunin ang sakripisyo. Bigla na lang, tumalon palabas si Nijika Natsume mula sa ilalim ng kapa na ginamit bilang patibong. Pagkasabi niyan, tinawag niya itong halimaw at diretsong pinana. Tumama ng saktong-sakto ang pana sa ulo ng nilalang kaya lumikha ito ng malakas na impact. Kahit na ganoon, nasalo pa rin ni Domard ang pana gamit ang mga ngipin niya bago pa ito bumaon sa kanya. Nagtanong ang nilalang kung anong problema sa sakripisyo at kung ano ang ibig sabihin nito. Hinarap siya ni Nijika, sumisigaw na bilang isang halimaw, hindi ito makakataka sa ganitong kalapit na distansya. Pagkatapos ay ginamit ni Yuma ang kanyang mimicry skill para simulan ang atake. Dahil doon, sumulong si Teppei Shimada at nanguna sa paghagis ng mga bomba. Maya-maya pa, inihagis na ang mga pampasabog papunta sa halimaw. Sumigaw si Teppei na umpisa pa lang ito. Sunod, inutusan niya ang halimaw na lulunin ang lahat ng bomba. Kaya naman napasigaw sa sakit ang halimaw ng tamaan ng sunod-sunod na pagsabog. Pagkatapos noon, isang huling malakas na pagsabog ang tuluyang bumalot sa nilalang. Nang mawala ang usok, ipinagdiwang ni Teppei ang kanilang panalo kasama ni Yuma at Kyusuke. Pero sa gitna ng usok, nagsimulang magpagaling ng sarili ang halimaw. Hindi nagtagal, muling lumitaw si Domard na magaling at nagtanong kung ano ang ginawa nila sa kanya. Napasigaw sa gulat si Kyusuke Narumi na buhay pa rin ang halimaw at nakapag-regenerate na.
Nanlumo si Yuma na kahit ang ganoong kalakas na atake ay hindi ito kayang talunin. Pinanood ng dalawang lalaking nakaputi ang nangyayari nang may pagkasiphayo, iniisip na wala na silang pag-asa. Umungol si Domard sa kanila, nagtatanong kung naiintindihan ba nila ang magiging parusa ng mga ginawa nila sa lungsod. Dahil dito, kinilabutan ang matanda nang mapagtanto niyang nasa panganib din ang sarili niyang buhay. Sa sobrang desperado, hinawakan ng matanda si Nijika Natchum at nagmakaawa, sinisisi ang mga dayuhan sa pagkilos ng kusa. Pagkatapos ay inialay niya ang buhay ni Nijika kapalit ng kanyang kapatawaran, habang nagpupumiglas ang babae at sinasabing bitawan siya. Gulat na pinanood ni Teppei Shimada ang eksena, hindi makapaniwalang nagtaksil ang lalaki dahil sa matinding takot. Nagbabala si Domard na wala ng susunod na pagkakataon, pero pagbibigyan niya ito ngayon dahil dekalidad ang sakripisyong ito. Nilapitan siya ng halimaw at sinabing uunahin nitong punitin ang kanyang bituka at ihuhuli ang utak. Pagkatapos, dahan-dahang lumapit ang kamay ng halimaw sa kanyang mukha. Sunod, ibinuka nito ang bibig para tuluyan siyang kainin. Pinanood ni Kyusuke Narumi at Teppei Shimada ang eksena nang hindi makagalaw sa kinatatayuan. Sa huling sandali, iniharang ni Yuma ang sarili para protektahan siya mula sa pag-atake. Tumaos ang kalmot ng halimaw sa katawan niya na naging dahilan para mapaluhod siya sa harap nito. Kahit sugatan, nagawa pa rin niyang ipunin ang lakas para tawagin ang pangalan ni Nijika. Nang may ngiti sa mga labi, sinabi niyang masaya siyang ligtas ito. Nabakas ang matinding takot sa mukha ni Nijika nang makita niya ang nangyari. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang isang desperadong hiyaw sa buong kagubatan. At sa isang iglap, bumagsak na walang buhay si Yuma sa lupa na naliligo sa sarili niyang dugo. Inisip ni Domard kung paano niya ito sinubukang iligtas, na kumilos ng padalos-dalos at walang pakialam sa sariling kaligtasan. Lumapit ang matanda at dahil sa pagiging desperado, nagmakaawa ito sa nilalang nakainin na siya. Sumigaw si Nijika Natchum na pakawalan siya nito, habang desperadong tinatawag ang pangalan ni Yuma. Nang tinawag itong halimaw ni Teppei, sumigaw si Kyusuke at tinanong kung ano ang ginawa nito kay Yuma. Sa pamamagitan ng simpleng pagkumpas, itinaboy ni Domard ang kanilang atake gamit ang isang alon ng enerhiya. Pinanood ng lalaking nakaputi ang eksena na labis na nagulat sa mga nangyari. Nagbabala si Domard na hindi na mauulit ito at pagkatapos nitong kainin ang isa, lalamunin din nito ang lahat. Dahil doon, naghanda na ang nilalang nakainin si Nijika. Nanood lang ang lalaking nakaputi na hindi makagalaw sa nangyayari. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad, inaamin na nasa kanya ang lahat ng sisi sa nangyaring ito. Bigla na lang nagluwa ng dugo ang halimaw. Dahil walang maintindihan, naguguluhang pinanood lang ni Nijika ang nangyayari. Napasigaw sa sakit si Domard at marahas na inihagis palayo ang babae. Habang inihagis siya, biglang sumulpot si Yuma at sinalo siya, sinasabing umabot siya sa tamang oras. Pagsalo sa kanya, nagtanong si Yuma kung nasaktan ba siya. Si Nijika Natchum, nagulat pa rin, ay nagtanong kung paano siya nakaligtas. Pero sinabi niyang ipapaliwanag na lang niya mamaya at kailangan muna nilang umatras. Napangawa sa galit si Domard dahil nasugatan ang dila nito at isinumpang hindi niya sila mapapatawad. Kasabay nito, sumugod ang halimaw at nangakong lalamunin niya silang lahat. Sa gulo ng pagtakas nila, natisod at napasubsob sa lupa ang matandang nagtaksil sa kanila. Lumingon ang halimaw sa kanya at nagbabala na sa kanya ito mag-umpisa. Pagkatapos, sumigaw sa sakit ang taksil ng mahuli at lamunin siya ng halimaw. Habang tumatakas, tinanong ng lalaking nakaputi kung paano siya nakaligtas dahil sigurado siyang nakita niya itong namatay. Ipinaliwanag ni Yuma na muntik na niyang makalimutan pero nakaligtas siya dahil sa isang item na meron siya. Isang nakakapagpagaling na aura ang bumalot sa kanyang katawan na tuluyang nagpasara sa kanyang mga sugat. Ibinunyag na isa pala itong singsing ng proteksyon ng Diyosa, isang item na nagbabalik ng buong iye mula sa muntikang pagkamatay. Pero baka sa kanya ang labis na pagod dahil sa biglaang paghilom. Nang hawakan niya ang kanyang dibdib, naintindihan din niya kung ano ang nangyari. Naalala niya ang sandaling nakuha niya ang singsing at pinasalamatan ang tutorial goddess. Pabalik sa kasalukuyan, nagtanong si Nijika kung bakit siya iniligtas ng walang pakialam sa panganib. Nang may ngiti, sumagot si Yuma na ginawa niya yon dahil halata namang magkasama sila. Nang marinig ang mga salita niya, nag-iba ang paningin ni Nijika Natchum sa kanya. Samantala, patuloy sa pagtakbo sina Teppei Shimada at Kyusuke Narumi kasama ng buong grupo. Nang makarating sa ligtas na lugar, sinabi ni Yuma na nakakabilib na nakakagalaw pa rin ang halimaw pagkatapos makatanggap ng napakaraming bomba. Humingi ng tawad ang lalaking nakaputi dahil hindi nila ito natalo, pero binati siya dahil siya ang unang nakasugat kay Domard. Nawalan ng pag-asa si Kyusuke sa lakas ng halimaw, habang napagtanto naman ni Yuma na siguro ay lagpas 50 na ang level ni Domard. Mula rito, naisip niya na doble ang level ng halimaw kumpara sa kanila at kailangan nila ng panlaban. Habang nalulumo si Nijika na hindi nagagana ang taktika ng pagsasakripisyo, pinutol siya ni Yuma at sinabing may isa silang opsyon. Ngumiti si Teppei at kinumpirma na nasa kanila mismo ang kailangan nila para bumaliktad ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na kung susuriin nila ang video, baka may malaman sila.
Sinabi niya na na-record niya ang lahat mula umpisa hanggang dulo dahil naisip niyang baka makuhanan niya ang sandaling makain si Yuma. Nang makita ang reaksyon ng lahat, agad niya itong binawi, sinabing biro lang yon at inutusan silang tumingin ng mabuti. Nag-isip-isip si Yuma na epektibo ang naging atake nila pero hindi niya maintindihan kung bakit napakabilis nakabawi ng halimaw. Biglang may napansin si Teppei sa screen. Tinuro niya ang image at nagtanong kung ano yung kuminang sa likod ng bibig ni Domard na lumalabas tuwing nagre-regenerate ito. Inisip ni Kyusuk kung yon ba ang regenerative organ ng halimaw, at kinumpirma ni Yuma ang teorya pagkatapos tingnan ang natitirang bahagi ng video. Kaya naman kumpiyansa niyang sinabi na kung aatakihin nila ang lugar na yon, matatalo na nila si Domard ng tuluyan. Sumang-ayon si Nijika na kailangan nila ng diskarte para sirain ang mahinang parte nito nang hindi sila makakain. Biglang nagulat ang grupo mula sa isang desperadong sigaw sa labas. Nataranta ang lalaking nakaputi dahil naisip niya na baka nangyari na ang pinakamasama. Hindi nagtagal, nakita nila si Domard sa gitna ng lungsod, sinisira ang lahat ng madaanan nito. Umungol ang halimaw na wala na itong pakialam sa lungsod. Dahil doon, idineklara ng halimaw na lalamunin nito silang lahat. Nanlumo ang lalaking nakaputi dahil siguradong makakain na ang mga tao sa bayan nang walang pinipili ngayong umatake ang halimaw. Sinabi ni Nijika na dahil lumitaw na ang halimaw, wala na silang magagawa kundi kumilos agad. Pinalakas ni Yuma ang loob ng grupo, ipinapangako na kahit anong mangyari ay aatakihin nila ang mahinang parte ng halimaw.